Kabanata 1491 hanggang 1500. Kabanata 1471 Dugo ng Higanteng Espiritu. Ang tinatawag na linya ng dugo ng Higanteng Diyos ng Espiritu ay mahalagang dugo ng puso ng Higanteng Diyos ng Espiritu, na nakatago sa kaibuturan ng puso, sa kaibuturan ng puso. Ang dugong ito ay kilala rin bilang dugo ng asensya, ang kataas-taasang banal na substansya na namuo mula sa quintessence ng buhay ng Higanteng Diyos ng Espiritu. Nakatanggap si Ivy Frost ng isang maliit at malinaw na maliit na vial na regalo ng kanyang tiyahin, na may isang patak lamang ng berdeng dugo sa loob. Bakit berde? Hindi makapaniwalang tanong ni Ivy Frost. Ang berde ay kumakatawan sa sigla, enerhiya, kumakatawan sa muling pagkabuhay ng lahat ng bagay, at sumisimbolo ng walang hanggang kapangyarihan, paliwanag ni Kelly. Sa napakaraming kalangitan, maraming uri rin ang may berdeng dugo, ngunit kung ikukumpara sa Giant Spirit Clan, sila ay kasing liit ng langit at lupa. Pero napakaliit lang naman, isang patak lang. Ikaw na mata ko, kulang pa ang isang patak. Tanong ni Kelly na may halong pagkairita at pagkatuwa. Ang lahi ng Higanteng Diyos ng Espiritu na nasa kaibuturan ng puso ay hindi direktang makukuha o masipsip. Kahit ang isang patak na ito ay inabot ng halos 1 bilyong taon ng pagpipino ng tiyahin mo para may handa. Ano? Ang tagal naman. Gulat na bulalas ni Ivy Frost. Napakahirap kunin at pinuhin ang bloodline ng Giant Spirit God. Kahit ang Old Ancestor at ang Saint Master ay hindi direktang makukuha ang bloodline mula sa hardcore. Matagal bago nila mapino kahit isang patak lang, paliwanag ni Kelly. Ganoon ba talaga kahirap? Tanong ni Ivy Frost, na naguguluhan. Ang lahi ng Higanteng Espiritu ay naninirahan sa kaibuturan ng puso. Bagamat maaaring matagal ng patay ang may-ari ng puso, na tanging ang puso, dugo, at ang kapangyarihan ng mga higanti lamang ang natitira, ito pa rin ang dugo ng asensya ng Diyos ng Higanteng Espiritu. At sa kaibuturan ng dugong ito ay naroon ang mga bakas ng subconsciousness ng Diyos ng Higanteng Espiritu. Isipin mo na lang, napakahirap talagang pinuhin kahit isang patak, sabi ni Kelly. Mga bakas ng subconscious. Kung gayon, paano mo ito pipinuhin? Turuan mo ako. Susubukan kong pinuhin ito mamaya para masaya. Napahadjejek si Ivy Frost. Sa totoo lang, medyo simple lang. Gamitin mo lang ang apoy ng iyong puso para pinuhin ito. Ang focus ay ang paglilinis ng mga bakas ng subconscious sa loob ng patak ng dugo. Ang bawat patak ng dugo ng Giant Spirit God ay naglalaman ng bakas ng subconsciousness, at ang subconsciousness na ito ay lalong lumalakas kapag naharap sa lakas. Kaya maging ang matandang ninuno o ang Saint Master, sa kabila ng kanilang napakalaking kapangyarihan, napakahirap pa rin itong pinuhin, paliwanag ni Kelly. Kung gayon, paano mo ito kakainin? At ano ang mangyayari pagkatapos mong kainin? Magiging isang higanteng Diyos ng Espiritu ba tayo? Imposible, umiling si Kelly habang nakangiti. Lunukan mo lang ito ng diretso. Kapag pumasok na ang dugo sa katawan mo, mabilis itong matutunaw at mahihigop mo. Ang banal na dugong ito ng Higanteng Diyos ng Espiritu ay kataas-taasan at walang kapantay, kayang magsanib puwersa sa anumang uri ng kapangyarihan at palakasin ang enerhiya sa loob ng iyong katawan. Sa madaling salita, ang enerhiya sa iyong katawan, sa loob ng iyong dantian, ay ang lakas ng mga banal. Pagkatapos mong kainin ang patak ng dugong ito, patuloy nitong palalakasan ang lakas ng mga banal sa loob mo, kaya't itutulak ka nitong lampas sa iyong kasalukuyang antas ng cultivation. Nakuha ko, isa itong reaksyon ng enerhiya. Kapag nagsama ang dalawang anyo ng enerhiya, ang kataas-taasang enerhiya ay nagpapataas ng eksponensyal na lakas ng mas mahinang enerhiya, sabi ni Ivy Frost. Tama, iyan ang kahulugan. Sa mga mortal na sibilisasyon sa maraming mortal na kaharian, tinatawag nila ang fenomenong ito na isang reaksyong kemikal. Ang dugo ng Diyos ng Higanteng Espiritu ay maihahalin tulad sa isang catalysta na may kakayahang magdulot ng isang pagsabog sa lahat ng anyo ng enerhiya, paliwanag ni Kelly. Kaya't maging ang enerhiya sa iyong katawan ay saintly power, divine power, o kahit primordial force o celestial force, lahat ng ito ay palalakasan ng ilang beses ng Giant Spirit Blood, na magtutulak sa iyong cultivation level pasulong ng may malaking talon. Sa loob ng maraming taon, maaaring wala nang masyadong dugong natitira sa kaibuturan ng puso.
Tiyak na halos lahat ng ito ay nakuha na ng matandang ninuno at ng Saint Master, hindi ba? Tanong ni Ivy Frost, kasunod ng direktiba ni Yusuf Zop. Hindi naman ganoon. Isipin mo nga, halos 1 bilyong taon ang ginugol ng tiyahin mo sa pagpino ng isang patak lang. Bagamat mas mataas ang antas ng cultivation ng Old Ancestor kaysa sa atin, sa loob ng maraming taon, 100 o kahit 100 patak lang ang napino niya. Mapanganib ang pagpino sa giant spirit blood na ito dahil sa kakilakilabot nitong subconsciousness. Ang puso ay parang isang malawak na lawa, at mapalad tayo kung kaya nating kumuha kahit isang sandok, sagot ni Kelly. Kung gayon, paano naman ang huge spirit divine power? Hindi ba't dapat mayroong dalawang uri ng enerhiya ang bloodline at ang huge spirit divine power? Tanong muli ni Ivy Frost. Ang napakalaking banal na kapangyarihan ng espiritu ay nakapaloob sa pinakasentro ng bloodline. Kahit ang matandang ninuno at Saint Master ay hindi ito maabot. Ang gitnang rehiyon ng puso ay naglalabas ng napakalaking gininto ang berdeng aura, kung saan naninirahan ang banal na espiritu. Naglalabas ito ng napakalaking banal na enerhiya ngunit nananatiling hindi maabot ng sinuman, sabi ni Kelly. Oh. Paulit-ulit na tumango si Ivy Frost, habang si Yusuf Zop, na nakatago sa kanyang katawan, ay nagpakawala ng malalim na paghinga. Habang nag-uusap sina Kelly at Ivy Frost, narating nila ang gitnang bahagi ng Mind Pavilion, kung saan ang primordial chi ay partikular na siksik. Bahagya pang nakita ni Ivy Frost ang maraming individual na nakaupo sa lupa, humihinga ng palabas. Iba-iba ang kanilang kasarian, edad, at lahi, mga tao, hayop, at iba pang uri ng hayop. Tita, gusto ko pong maghanap ng liblib na lugar, kung saan kahit ang matandang ninuno at ang santong guro ay hindi matutuklasan. Alam niyo po ba kung may ganitong lugar? Biglang nagsalita si Ivy Frost. Bakit mo gusto ang ganitong lugar? Nagtatakang tanong ni Kelly. Siyempre, hindi alam ni Ivy Frost kung bakit gusto ng kanyang amo ng liblib na lugar, ngunit kailangan niyang sundin ang mga tagubilin ng kanyang amo. Kaya't bumalik siya, marami akong malalaking sikreto, ang aking mga sikreto sa ebolusyon. Ayokong may makakita sa akin habang naglilinang ako. Hindi ko pa nga nakikilala ang matandang ninuno at santong guro. Sino ang nakakaalam kung may masama silang balak? Tita, tulungan mo naman ako. Munting mapanlin lang. Pero sa sagradong bundok, lahat ay nasa ilalim ng kontrol ng matandang ninuno at santong guro. Bawat pulgada ng lupa, bawat bulaklak, puno, at dahon ng damo, lahat ng ito ay nasa kanilang mga kamay. Sa katunayan, ang buong mundo ng mga kaluluwa ay nasa ilalim ng kanilang presensya, sabi ni Kelly nang natatawang sabi. Kung gayon ay wala ng pag-asa. Sabi ni Ivy Frost na may malungkot na ekspresyon. Walang pag-asa. Anong kalokohan? May mga mahiwagang kayamanan si Tia para protektahan tayo mula sa paningin ng Santo Master at ng matandang ninuno. Madalas itong ginagamit ni Tia, kahit para lang maligo. Halika, isasama kita roon, nakangiting sabi ni Kelly, habang hinihila si Ivy Frost habang sila ay lumilipad. Ilang sandali pa, lumipad palabas ng Mind Pavilion ang dalawa at lumapag sa isang liblib na batis sa bundok. Nakapalibot sa batis ang isang bakod na kahoy at isang karatolang kahoy na may nakasulat na, Seren Retreat. Ito ang tirahan ni Tia. Dapat ay mayroon ka ring sariling pribadong kanlungan. Mamaya, maaari kang humiling nito mula sa banal na birhen. Kapag napagkasundoan na ito, walang sino man ang papayag ang pumasok ng walang pahintulot. Sabi ni Kelly. Tingnan mo rin ito. Habang nagsasalita si Kelly, ipinihit niya ang kanyang palso at lumabas ang isang batong hugis itlog. Hinaypan niya ito ng marahan, at agad itong lumaki, at ilang sandali lang ay lumaki ito na halos kasing laki ng isang bahay. Ano ito? Napasinghap si Ivy Frost sa gulat. Ito ay isang star fragment na nakuha ko ilang taon na ang nakalilipas sa labas ng Soul World, na tinatawag ding Spatial Godstone. Ang pagpasok dito ay maglalagay sa iyo sa isang liblib na espasyo, na ganap na hindi naaapektuhan ng panlabas na banal na kamalayan. Kung gusto mong magsanay, pumasok ka lang. Kahit si Tia ay hindi ka makikita. Paliwanag ni Kelly. Isang Spatial Godstone na tulad nito. Mayroon ka pa bang isa? Maaari mo ba akong bigyan ng isa? Tanong ni Ivy Frost.
Hindi nakapagsalita si Kelly, dumilim ang mukha niya. Sige, sige, papasok na rin ako, at maliligo rin ako ng kaunti. Tita, bawal pong sumilip, ha? Ano kaya ang sisilipan ni Tia? Magsanay ka rito ng mapayapa. Higupin mo ang dugo ng Giant Spirit Essence. Kailangan nang bumalik ni Tia sa Mind Pavilion para magsanay. Iyon lang muna sa ngayon. Hanapin mo ako pagkatapos mong magsanay, sabi ni Kelly bago mabilis na umalis. Parang isang palihim na magnanakaw, sumugod si Ivy Frost sa Spatial Godstone nang may kasabay na, whoosh. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1472 Pagyanig ng langit at paggalaw ng lupa. Guro, maaari na po kayong lumabas. Walang ibang tao rito. Bulong ni Ivy Frost kay Yusuf Zok habang papasok siya sa Spatial Godstone, natatakot na baka may makarinag. Ngunit hindi ganoon kadaling makalabas si Yusuf Zok. Kahit na inutusan niya si Ivy Frost na maghanap ng lugar na hindi kayang imbestigahan ng mga ninuno o ng mga Saint Masters, maaaring hindi mapagkakatiwalaan ang kanyang tiyahin, at maaaring hindi lubos na ligtas ang Spatial Godstone na ito. Kailangan niyang magpatuloy ng may pag-iingat. Hindi siya tumugon kay Ivy Frost. Sa halip, maingat niyang sinuri ang mga dingding ng Spatial Godstone gamit ang kanyang Divine Consciousness. Whoosh! Sa sandaling dumampi ang kanyang banal na kamalayan sa pader, isang alon ang lumitaw, at ang kanyang kamalayan ay agad na bumalik sa dati. Nako, napakapambihira naman yan. Sandaling nagliwanag ang mga mata ni Yusuf Zok. Bagamat ang kanyang divine sense ay higit na nakahihigit sa mga ordinaryong saint, tiyak na mas mahina ito kaysa sa isang heavenly emperor. Ang kakayahang itaboy ng Spatial Godstone kahit ang kanyang divine consciousness ay nagpapakita ng kakayahan nitong ihiwalay ang lahat. Lumabas ka ulit, may gusto akong subukan. Utos ni Yusuf Zok kay Ivy Frost. Sige, tumanggo si Ivy Frost at muling tumalon palabas ng Godstone Gate. Nako, sinubukan itong muli ni Yusuf Zok gamit ang kanyang banal na kamalayan, ngunit nakabawi pa rin ito. Tunay ngang kakaiba ang Spatial Godstone. Pero hindi pa rin ito sigurado. Nag-isip sandali si Yusuf Zok bago sinabing, bumalik ka sa loob at sundin ang mga tagubilin ko. Sige, sige. Paulit-ulit na tumanggo si Ivy Frost, hindi maintindihan kung bakit misteryoso ang kinikilos ng kanyang Panginoon. Pumasok siyang muli sa Spatial Godstone, at pagkagawa niya, inutusan siya ni Yusuf Zok na hawakan ang kanyang ulo, sumigaw sa sakit, sumigaw na siya ay naghihingalo, at magmakaawa para sa tulong, na ginagawang eksaherado hanggat maaari ang pagdurusa. Bakit? Tanong ni Ivy Frost, na lubos na nalilito. Inihiwalay ng Spatial Godstone ang lahat, kahit sumigaw pa siya, sino ang makakarinig sa kanya? Sundin mo lang ang mga tagubilin ko. Bilasan mo, at maging maayos ang ugali mo, may kinalaman ito sa kaligtasan ko at sa iyo. Utos ni Yusuf Zok. Sige, magsisimula na ako. Kumurap si Ivy Frost bago pinag-cross ang mga binti para umupo. Agad na nang inig ng malakas ang buong katawan niya, nang inig na parang may ginagawa siyang kakaibang ritual. Samantala, napahawak siya sa kanyang ulo gamit ang dalawang kamay, ipinapakita ang matinding paghihirap. Masakit. Hindi ko na matiis. Ang sama ng pakiramdam ko. May isang tao, iligtas mo ako. Ang batang babaeng ito ay may kahanga-hangang husay sa pag-arte, ang kanyang mga galaw at iyak ay lubos na nakakakumbinsi. Maging si Yusuf Zok ay sandaling nawala ng imak, masyadong mabilis niyang isinubsob ang sarili sa papel. Biglang umubo si Ivy Frost ng dugo kasabay ng paf, habang patuloy na nanginig ang kanyang katawan, paos at nanghihina ang kanyang boses. Tulungan mo ako, tulungan mo ako. Sino ang nandyan para iligtas ako? Guro, kumusta naman ang serbisyo ko? Kahit madrama ang dating ni Ivy Frost, nagawa pa rin niyang makipag-usap kay Yusuf Zok gamit ang telepatiya. Talagang hindi ka panipaniwala, papuri ni Yusuf Zok. Hehe, kung ganoon ay itutuloy ko na. Salamat sa papuri, guro, ang galing mo talaga. Ipinagpatuloy ni Ivy Frost ang kanyang pagtatanghal. Sumigaw ka para iligtas ka ng ninuno. Kung gayon, sumigaw ka para sa santong guro. Utos ni Yusuf Zok. Ninuno, iligtas mo ako, dalubhasang guro ng mga ninuno. Santong guro, iligtas mo ako. Mamamatay na ako. Mamamatay na ako. Ito na ang katapusan ko,
Kinukumbulsyon ako hanggang mamatay. Habang sumisigaw si Ivy Frost tungkol sa pagkukumbulsyon, nanigas ang kanyang katawan, umikot ang kanyang mga mata, at tumulo ang dugo mula sa kanyang bibig. Walang imak si Yusuf Zok. Patuloy niyang pinagmasdan ng mabuti ang Godstone Gate, na walang intensyong pigilan ang pagtatanghal ni Ivy Frost. Sa loob ng kalahating oras, patuloy na sumisigaw si Ivy Frost, basang-basa ng pawis dahil sa pagod. Ngunit, walang anumang reaksyon, tila walang kaalam-alam ang ninuno at Saint Master sa sitwasyon sa loob ng Spatial Godstone. Ilipat mo ang target mo sa tiyahin mo, tawagan mo ang tiyahin mo para iligtas ka. Pinaikit ni Yusuf Zok ang kanyang mga mata. Tiya, iligtas mo ako. Tita, iligtas mo ako. Sumunod naman si Ivy Frost, iniiyakan ang kanyang tiyahin ng isa pang kalahating oras, nang walang sumasagot. Tama na, tumigil ka na, malalim na buntong hininga ni Yusuf Zok. Sa totoo lang, ang pangunahin niyang inaalala ay ang tiyahin ni Ivy Frost dahil ang Spatial Godstone ang kayamanan niya. Kung may nakakaalam man sa labas sa nangyayari sa loob, tiyak na malalaman ito ng tiyahin niya. Gayunpaman, malinaw na hindi iyon ang nangyari, kung hindi, tatakbo sana ang tiyahin niya sa tunog ng nakalulunos na iyak ng kanyang pamangkin. Ngunit hindi niya ginawa. Nakakapagod iyon, 16 na beses akong umubo ng dugo. Padubog na bumalik si Ivy Frost sa pagkakaupo, paulit-ulit na tinatapik ang kanyang dibdib. Salamat, lalabas na ako. Nagpasalamat si Yusuf Zok bago sumulpat ng may kislap ng liwanag sa noo ni Ivy Frost. Nang sumulyap si Ivy Frost kay Yusuf Zok, mabilis niyang iniyuko ang kanyang ulo na may namumula na pisngi. Sa totoo lang, natarante siya sa harap ng tunay na anyo ng kanyang amo, at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Dalhin mo sa akin ang higanteng dugo ng espiritu. Lumabas si Yusuf Zok pangunahin upang sipsipin ang higanteng dugo ng espiritu. Sa kaluluwa ni Ivy Frost, hindi posible ang direktang pagsipsip, ngunit habang nagsasalita siya, isang malakas na bomba ang pumutol sa kanya, pagyanig ng langit at paggalaw ng lupa. Sa sobrang gulat ni Yusuf Zok, halos tumakas ang kaluluwa niya palabas ng katawan niya, at walang pag-aalinlangan, sumugod siya sa katawan ni Ivy Frost. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Narinig din ni Ivy Frost ang nakabibinging dagandong, mas malakas pa sa anumang kulog. Maging ang Spatial Godstone ay nanginig ng malakas. Gayunpaman, sa sandaling pumasok si Yusuf Zok sa kanyang katawan, tumigil ang mga lindol, at agad na sumunod ang katahimikan. Anong nangyari? Labis na kinakabahan si Yusuf Zok, hindi makakita sa labas ng bato, iniisip na baka may nakakita sa kanya o nagtatangkang isara ang bato. Titingnan ko, nagngingit-ngit si Ivy Frost, sabay tawag sa mga baging sa kanyang kamay, handang protektahan ang kanyang amo. Sino mang magnakaw ng buhay ay kailangang patayin muna siya. Phew, ligtas na lumabas si Ivy Frost sa portal, at lumitaw sa labas. Gayunpaman, kalmado ang tanawin sa labas. Walang mga lindol na yumayanig sa mga bundok o lupa, ilan lamang sa mga natumbang bato at mga natumbang puno sa di kalayuan. Swish, swish, swish. Sa sandaling iyon, maraming figure ang naglapana sa kalangitan, nagmamadaling patungo sa direksyon ng banal na santuwaryo. Swish. Isa pang kislap ang lumitaw, bumalik ang tiyahin ni Ivy Frost, seryoso ang mukha. Tita, anong nangyayari? Anong nangyari ngayon lang? Naramdaman ko ang marahas na pagyanig ng Spatial Godstone. Malakas na sigaw ni Ivy Frost. Hindi ko pa alam, parang may nangyayari sa banal na santuwaryo. Pupunta ako roon para mag-imbestiga. Manatili muna kayo sa loob ng bato ng Diyos, aalamin ko at ipapaalam ko sa inyo. Natapos magsalita ang tiyahin niya at muling tumakbo, patungo sa banal na santuwaryo. Bumalik sa loob, biglang utos ni Yusuf Zok. Okay. Nagmamadaling bumalik si Ivy Frost sa Spatial Godstone. Pagkabalik ni Ivy Frost sa bato, si Yusuf Zok ay nagpalit ng anyo bilang liwanag ng mga parasitiko at lumabas mula sa noo niya. Boom! Boom boom boom! Muling umalangaw-ngaw ang mga kulog, yumanig ang kalangitan at gumalaw ang lupa, nang inig ang Diyos na bato. Nangyayari na naman, nangyayari na naman. Ah! Sigaw ni Ivy Frost sa takot. Napakurap-kurap si Yusuf Zok habang nakatayong hindi gumagalaw sa loob ng Godstone habang nagpapatuloy ang mga lindol.
Pagkatapos lamang ng 5 paghinga ay saka lamang siya bumalik sa makalangit na espiritu ni Ivy Frost. Agad na tumigil ang mga pagyanig, at bumalik ang katahimikan. Anong nangyayari dito? Naramdaman ni Ivy Frost na may mali. Subukan ko ulit. Naghintay si Yusuf Zok sa loob ng katawan ni Ivy Frost ng 5 beses, pagkatapos ay muling lumabas. Bam! Bam! Muli. Ang dumadagandong nakulog, ang mga pagyanig, at ang mga lindol. Bumalik ka. Mabilis na tumakbo pabalik si Yusuf Zok, muling nagbigay ng katahimikan. Labas. Bam! 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 Pasok. Labas. Pasok. Labas. Inulit ni Yusuf Zok ang eksperimentong ito ng 10 beses, at sa bawat pagkakataon ay kinukumpirma ang kanyang hipotesis. Sa tuwing lumalabas siya sa katawan ni Ivy Frost, nagsisimula ang sky shaking at earth moving. Sa tuwing babalik siya, humihinto ang kababalaghan. Nagsimula siyang makaintindi, at ang kanyang mga mata ay nagningning sa realisasyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1473 Resuscitation ng puso. Pumunta ka, dali sa santuwaryo. Tila may napagtanto si Yusuf Zok, at sa sandaling ito, umaapaw siya sa pananabik, hinihimok ang natutulalang si Ivy Frost papunta sa santuwaryo. Tunay na nalitaw si Ivy Frost. Nang lumabas ang kanyang Panginoon, parang nayanig ang langit at gumalaw ang lupa, at nang makabalik siya, hamupa ang kababalaghan. Ano kaya ang sanhi nito? Hindi ba't napakakaiba nito? Kaya, siya ay lubos na nalilito, hindi alam kung ano ang nangyari o kung bakit ito nangyayari. Kasunod ng utos ni Yusuf Zok, pumailang lang ito sa himpapawid, sumugod ng buong bilis patungo sa santuwaryo. Habang papalapit siya sa santuwaryo, bigla niyang nakita ang napakaraming taong magkakasamang nagkukumpulan, mga 5 o 600, na nakatayong balisa sa plaza ng santuwaryo, na parang may hinihintay. Nakita ni Ivy Frost ang kanyang tiyahin at bumaba sa tabi nito. Bakit ka nandito? Hindi ba't sinabi ko nang huwag kang pumunta? Baka mapanganib ang lugar na ito. Bulong ng tiyahin niya. Ito ang sagradong bundok. Anong panganib ang maaaring mayroon? Naguguluhang tanong ni Ivy Frost. Natagpuan na ang sentro ng lindol. Ito ang puso ng Diyos ng mga higanteng espiritu sa ilalim ng lupa, bulong ng kanyang tiyahin. May balitang tumama ang mga lindol sa buong mundo ng mga kaluluwa, at ang mga naunang pagyanig ay tiyak na konektado sa pusong iyon. Paano nangyari iyon? Dapat ay naging fossil na ang pusong iyon at sumanib na sa lupa. Tanong ni Ivy Frost. Sino ang nakakaalam? Ang ninuno, ang santong guro, at ang santong babae ay nakapasok na sa daanan ng santuwaryo. Makakatanggap tayo ng balita mula sa kanila sa lalong madaling panahon. Tumigil na ang mga pagyanig. Siguro ang aking kagalang-galang na amo ang pumihil sa tibok ng puso. Hehe. Oo, tumigil na. Kakaiba. Nagtatakang sabi rin ng tiyahin ni Ivy Frost. Sa katunayan, lahat ay natagpuan itong kakaiba, dahil ito ay sadyang hindi natural. Ito ay walang katulad, wala pang ganitong nangyari noon. Sa sandaling ito, sinamantala ni Yusuf Zok ang pagkakataon upang pagmasdan ang mga disipulo ng Holy Mountain na nagtitipon sa plaza. Mahigit 500 tao ang naroon, malamang na kumakatawan sa lahat ng mga disipulo ng sagradong bundok. Pagkatapos ng isang malaking kaganapan, natural na ipinatawag ang lahat ng mga disipulo upang mag-imbestiga. Kahit na may ilan na wala, malamang ay nasa labas sila. Kaya naman, ang mga disipulo ng sagradong bundok ay hindi maaaring umabot sa 1,000. Sa mahigit 500 disipulong ito, marami sa Saint Realm. Ang humigit kumulang 30 individual na nakatayo sa unang hanay ay pawang naglalabas ng aura na katulad ng sa Saintes, bagamat bahagyang mas mahina. Nakatayo ang mga ito sa unang hanay, habang nasa likuran nila sa ikalawang hanay ang mahigit 80 individual, lahat sila ay nasa Sky Monarch stage, kabilang ang tiyahin ni Ivy Frost. Sa ikatlong hanay ay ang mga disipulo ng Heavenly King Realm, ang pinakamarami na nasa humigit kumulang 200. Sa mas likuran ay ang mga nasa Heavenly Master at Emperor Realms, na may kabuuang bilang na halos 100. Titik, biglang bumukas ang mga pinto ng santuwaryo sa gitna ng nagbubulong ang mga tao. Si Steward Bobby Han ang unang lumabas, bahagyang nakayuko ang katawan. Pagkalabas niya,
Agad siyang tumayo sa labas ng pinto. Si Santa Maria ang pangalawang lumabas, pamwesto sa kaliwang bahagi ng pinto. Nang akmang tatayo na ang santo, dalawa pang figure ang lumabas. Ang isa ay ang Santo Master, na nakasuot ng banal na damit na nagliliwanag ng banal na liwanag. Ang Santong Guro ay walang alinlangang isang lalaki, isang kanluranin na may matataas na pisngi at matangos na ilong. Gayunpaman, naglalakad sa tabi niya ang isang taong nababalot ng itim na damit, ang mukha ay natatakpan ng itim na tela, kaya imposibleng matukoy ang kanilang kasarian. Hindi napigilan ni Yusuf Zok ang tahimik na magmura, sinusubukan ng ninuno ng kaluluwa na maging napaka-misteryoso. Lahat kayo, huwag kayong mag-alala. Pagkalabas ng dalawa, nagsimulang magsalita ang Santo Guro. Mayroon siyang likas na mabait na kilos, na tila walang hanggang ngiti. Iniunat niya ang kanyang mga braso at nagbigay ng gininto ang liwanag na bumalot sa mga disipulo. Agad na lumuhad ang lahat. Ang Santong Guro ay, sa totoo lang, ay isang uri ng manloloko. Tunay nga, ang mga naunang lindol ay sanhi ng puso ng Diyos ng mga higanteng espiritu, ngunit ito ay isa lamang normal na pulso ng lahi. Kaya naman, huwag mabahala o mag-overreact. Maaaring mangyari muli ang mga pulsong ito, at ang dapat mong pagtuunan ng pansin ngayon. Huminga ng malalim ang Saint Master at nagpatuloy, ay ang pagtawid sa mundo ng mga kaluluwa at muling bigyan ng katiyakan ang mga mananampalataya at mga apostol, na ipinapaalam sa kanila na walang dapat ikabahala, na ang Saint Master ay kasama nila. Amen. Amen. Sabay-sabay na sigaw ng mga tao, sabay-sabay na pinag-cross ang kanilang mga dibdib bilang tanda ng cross. Hindi nakapagsalita si Yusuf Zok. Sige, umalis ka na, sabi ng Saint Master nang may magaan na ngiti. Oo. Agad na lumipad ang mahigit 500 disipulo, palayo sa Sacred Mountain, at si Ivy Frost na lang ang naiwan sa plaza. Tama, siya na lang ang natitira. Umalis ang tiyahin niya nang hindi man lang siya kinakausap, kaya hindi niya alam ang gagawin. Kaya, si Prinsesa Ivy Frost ito. Hindi naman masama, tumango ang Santo Master at sinabing. Pero bata pa rin siya, tingnan mo kung gaano siya natataranta. Ha. Tumawa ng malakas ang Saint Master, at ang nakaitim na Soul Ancestor ay nagpakawala rin ng isang paus at nakakatakot na Hajijek. Sige, Ivy Frost, kunin mo ito, mapapabilis nito ang iyong cultivation. Casual na inihagis ng Soul Ancestor ang isang bote sa kanya. Sa loob ay hindi bababa sa 10 patak ng Giant Spirit Blood. Ano, ganoon karami? Sabik na sinalo ito ni Ivy Frost, habang nakangiti sa tuwa. Haha, bilang guro mo, gusto kong umunlad ka sa lalong madaling panahon. Kung kailangan mo pa, hanapin mo ako. Sabi ng ninuno ng kaluluwa. Salamat, guro, pero, gusto ko ring pumasok sa santuwaryo para kunin ang bloodline ko. Sinabi sa akin ng tiyahin ko na ang pagpino ng Giant Spirit Blood ay isang uri rin ng cultivation, maaari nitong palakasin ang kaluluwa ng isang tao at pahusayin ang kanilang kapangyarihan. Inosenteng nagsalita si Ivy Frost, tila walang takot na magsabi o humingi ng kahit ano. Mabuti naman at gusto mo itong ayusin mismo, pero hindi ngayon. Ang pagyanig ng langit at paggalaw ng lupa kanina ay nagpapahiwatig na ang Giant Spirit Heart ay nagigising. Magiging masyadong mapanganib para sa iyo sa loob, kaya mas mabuting huwag ka nang umalis. Ano, nagigising ba ang puso? Gulat na bulalas ni Ivy Frost. Sinabi ko ito sa iyo dahil sa iyong dalisay na puso at katapatan. Ayokong linlanggan ka. Sana ay manatili kang ganito palagi, dalisay at tapat. Ano man ang gawin mo sa hinaharap, huwag kang magsinungaling sa akin. At saka, ang ibinahagi ko sa iyo, itago mo lang, huwag mong sabihin kahit kanino. Oo, naiintindihan ko. Pero, kailan ako makakapasok sa santuwaryo? Pagpupumilit ni Ivy Frost. Sa loob ng 3 buwan. Kung maaabot mo ang Heavenly Master Territory, at hindi pa gumagalaw ang Giant Spirit Heart sa mga oras na iyon, maaari ka nang pumasok upang pinuhin ang bloodline. Mabuti na lang at may ambisyon ang isang batang babae. Tila natuwa ang Soul Ancestor sa kanyang determinasyon at agad na sumang-ayon. Sige, makikinig ako kay Guro, sabi ni Ivy Frost, sabay tango agad. Sige na. Ikinumpas siya ng ninuno ng kaluluwa. Opo,
Yumuko ng malalim si Ivy Frost sa ninuno at sa Saint Master, pagkatapos ay masayang tumalon palayo. Napakasayang edad, napakabait na babae. Bumantong hininga ang ninuno ng kaluluwa. Haha, oo nga, sabi ng Saint Master, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng may kahalayan habang matamang nakatitig sa pag-ugoy ng balakang ni Ivy Frost. Mas mabuting wala kang anumang maruruming iniisip tungkol sa kanya, ha? Biglang sabi ng Soul Ancestor. Bakit hindi? Sa tingin ko dapat akong maghanap ng tamang pagkakataon para mang-aral sa batang si Ivy Frost ng mag-isa, palihim na tumawa ang Saint Master. Inililigtas ko siya para kay Peer, sagot ng ninunong kaluluwa. Ah, at hindi ka nagseselos? Gulat na tanong ng Santo Master. Nagkibit-balikat ang ninunong kaluluwa. Hindi ko maaaring tretuhin ng hindi patas ang aking minamahal na si Peer. Isa pa, kapag ako'y nagbuntis, si Peer ay magkakaroon ng ilang pangangailangan. Balak kong bumawi sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1474 na dumating na si Peer. Hindi matagal ang 3 buwan, pero hindi rin naman maikli. Alam ni Yusuf Zok na pagkatapos ng 3 buwan, makukuha niya ang lahi at kapangyarihan ng mga higanti mula sa puso, at marahil, may napakalaking posibilidad na matanggap niya ang mana ng puso. Dahil nararamdaman siya ng puso, at sa sandaling naramdaman siya nito, nagpakita ito ng mga palatandaan ng muling pagkabuhay. Hindi na siya nang ahas na umalis muli sa katawan ni Ivy Frost, dahil sinabi ng ninuno na kung hindi tibok ang puso at si Ivy Frost ay uusad sa Heavenly Master Territory sa loob ng 3 buwan, saka lamang makapasok si Ivy Frost. Sa makatuwid, sa loob ng 3 buwan na ito, hindi pinapayagang tumibok ang puso. Minsan mabilis lumipas ang oras, pero minsan naman ay mabilis din itong gumagapang, lalo na kapag may inaasahan ka, parang mas mabagal pa ang takbo ng oras. Kinakalkula ni Yusuf Zok ang bawat araw, tinitiis ang paghihirap, paghihintay, at pag-asam. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari pagkatapos niyang makuha ang bloodline at kapangyarihan ng mga higanti mula sa puso, o kung anong uri ng antas ang maaabot niya. Ngunit ang kakayahang makuha ang kapangyarihan ng mga higanti at ang higanteng spirit bloodline ang tanging mabilis niyang landas upang umangat. Kung magsasanay siya gamit ang ibang mga pamamaraan, unti-unti siyang lalakas, ngunit aabutin ito ng napakatagal na panahon, isang prosesong katulad ng isang panla na lumalaki at nagiging isang matayog na sinaunang puno ay masusukat lamang sa loob ng libu-libong taon. Kuwit, sa isang iglap, lumipas ang 1 buwan. Sa isa pang iglap, isa na namang buwan ang lumipas. Matagal na nakatitig si Yusuf Zok sa mga bituin at buwan, tahimik na nanatili sa kanyang kinatatayuan. Gayunpaman, nang mga 10 araw na lang ang natitira at matagumpay na narating ni Ivy Frost ang Heavenly Master Territory, at pareho silang nasa Godstone Space, may bigla ang tunog na asterisk bangbang asterisk na nagmumula sa labas ng Godstone Space. Tunog iyon ng isang taong kumakatok sa banal na bato. Inakala ni Yusuf Zok na tiyahin ni Ivy Frost ang bumabalik, at naniwala rin si Ivy Frost na tiyahin niya iyon. Kaya, tumalon siya palabas. Ngunit, habang tumatalon siya palabas, isang malaking kamay ang biglang umabot sa kanya. Hindi nakaiwas si Ivy Frost sa oras, ni wala siyang maiiwasan, at mahigpit siyang nasalo ng kamay na iyon. Madilim ang gabi, napakadilim na halos hindi makita ang sarili niyang kamay. Halos matakot si Ivy Frost sa biglaang pagkabigla sa engkwentrong ito. Ngunit nang malabo niyang makita ang mukha ng taong nakahuli sa kanya, sandaling natigilan si Ivy Frost. Iyon ay ang maalay na Saint Air na may mga matang puno ng kasakiman at karahasan, at nagbubuga ng amoy ng pagkauhaw sa dugo. 2 buwan na ang nakalilipas, nilisan ng Saint Air ang Soul World kasama ang 100 tauhan. Ngunit ngayon, bumalik na siya, at narito upang hulihin siya. Ano ang kailangan niya sa kanya? Guro, wuhu, anong gagawin ko? Takot na takot si Ivy Frost, paulit-ulit na tinatawag ang kanyang amo. Samantala, si Yusuf Zok ay lubos na nagulat. Ano kaya ang binabalak ng vampirang si Pure Ross? May sarili na bang iniisip ang tampalasan na ito? Naaalala pa ba niya ang nakaraan? Malinaw na ang marka ng pagkaalipin sa kaibuturan ng kaluluwa ni Pure ay matagal nang nawala, kaya hindi makapagtatag si Yusuf ng anumang espiritual na koneksyon o ugnayan sa kanya. Huff!
Habang nanginginig sa takot si Ivy Frost, biglang inilabas ni Pierre ang kanyang dila para dilaan ang leeg nito, sabay tawa ng parang baliw, sumigaw ka, sige. Sumigaw ka ng malakas, at walang tutulong sa iyo. Soul World, Sacred Mountain, akin sila, teritoryo na ni Pierre Ross ngayon. Ako ang magpapasya sa kinabukasan ng mundong ito. Hindi, tumigil ka, huwag dito, huwag mong gawin ito. Hysterical na sigaw ni Ivy Frost dahil mabaho ang hininga ni Pierre, halos masuka siya. Siyempre, sa sandaling ito, nagpadala si Yusuf Zok sa kanya ng isang telepathic message, na inutusan siyang akitin si Pierre papunta sa Godstone Space. Haha, batang takot kang makita. Kung ganoon, saan mo gustong pumunta? Nabalitaan kung gusto mong pumunta sa templo. Sige, dadalhin kita sa templo, at saka kapapasayahin ng husto ng Saint Air na ito. Pang-iinis ni Pierre, at tinupad niya ang kanyang pangako, itinigil niya ang pagdila sa kanya. Ang banal na bato, na nasa loob ng banal na bato, pakiusap, huwag mong hayaang makita ni Newman. Pagmamakaawa ng batang babae. Hahaha, sige. Nakangisi na humajejek si Pierre habang papasok sa Godstone Space nang may isang hakbang. Hindi naman ganoon kalaki ang loob ng banal na bato, mga 2 metro sa bawat gilid, sapat lang ang espasyo para sa isang kama. Ito ay walang laman at walang laman. Pagkatapak pa lang ni Pierre sa Godstone Space, binitawan niya si Ivy Frost at hinaranggan ang pasukan, ang ekspresyon niya ay naging nakakatakot habang nagsasalita, huwag mo akong sisihin, anak. Inutusan ako ng ninuno na angkinan ang iyong purong asensya. Hindi kita masisisi, hindi kita masisisi. Pero pwede ka bang umupo at makipag-usap sa akin sandali? Sa ganitong paraan, hindi ako matatakot. Napaatras si Ivy Frost sa sulok habang nagsasalita. Hahaha, habang lalo kang natatakot, lalo akong nanindigan. Pero sabihin mo nga sa akin, ano ang gusto mong pag-usapan? Nakasuot si Pierre ng dumadaloy na balabal. Kahit hindi siya gwapo, kapansin-pansin ang kanyang kasuotan. Bakit ang bilis mo bumalik? Nahanap mo na ba ang taong iyon? Tanong ni Ivy Frost. Ang taong iyon. Hahaha. Natawa si Pierre nang marinig ang tanong ni Ivy Frost, ngunit naging mabangis ang kanyang ekspresyon nang ibinaba niya ang kanyang boses. Magiging tapat ako, gusto mo bang sabihin ko sa iyo ang totoo? Hindi man lang hinanap ng Saint Air ang taong iyon. Nagpagala-gala lang ako sa labas at hinayaan ang daang lalaking iyon na hanapin siya. Ano? Bakit ayaw mong maghanap? Huwag mong labagin ang utos ng ninuno at ng santong guro. Tanong ni Ivy Frost, inulit ang eksaktong itinuro sa kanya ni Yusuf Zok. Suwayan ang utos nila. Malamig na single ni Pierre, ang ninuno at si Saint Master ay tumatahak sa landas patungo sa kapahamakan. Naiintindihan mo ba ang ibig sabihin noon? Gusto nilang hanapin ko ang asterisk, taong asterisk iyon. May ideya ka ba kung sino ang taong iyon? Alam mo ba kung gaano siya kabaliw? Kung gaano siya katikot? Wala kang alam tungkol sa kanya o, sa akin. Ang pagpapahanap sa akin, masyado kong pinahahalagahan ang buhay ko para dyan. Bakit? Tanong ni Ivy Frost, halatang naguguluhan. Ate, napakarami mo ng tanong para sagutin. Masisiyahan ang Saint Air na ito na patahimikin ka, ginalit na ako ng matandang mangkukulam, kailangan kitang ibalik ang balanse ko. Nagpasya si Pierre na huwag nang magbunyag pa, dahil sa takot na baka mabunyag niya ang lahat, kaya nagsalita siya habang sumusugod kay Ivy Frost. Sumigaw ng malakas si Ivy Frost at mabilis na sinabing, huwag mo akong hawakan. Kilala ko ang taong hinahanap mo. Bush asteriskak manghahawakan ni Pierre ang mga braso niya, pero nang magsalita ito, parang tumigil sa ere ang mga kamay ni Pierre, kumunot ang mga kilay niya sa pagtataka. Alam mo ba kung sino ang hinahanap ko? Pinaikit ni Pierre ang mga mata niya at tumingin sa kanya. Yusuf ang apelyido niya, hindi ba? Matapang na sigaw ni Ivy Frost. Bush asterisk biglang napaatras si Pierre, umatras papunta sa pasukan, ang kanyang kilos ay nagbago sa takot. Ang katotohanan na ang ina po ng higanteng Diyos ng Espiritu ay may apelyidong Yusuf ay alam lamang ng ninuno, si Saint Master, Saint Maiden, at siya mismo, at ang detalyeng ito ay isang mahigpit na sikreto. Ngunit si Ivy Frost ba ay nagbunyag nito? Paano mo nalaman? Magsalita ka na, galit na tanong ni Pierre. Hindi ko sasabihin, pero kilala ko siya,
Ano na ang gagawin mo ngayon? Nangangahas ka pa ring hawakan ako. Nagngingit-ngit si Ivy Frost habang nagsasalita. Nauutol na sabi ni Pierre, nahihirapang sagutin ang revelasyon habang nakatingin kay Ivy Frost ng may komplikadong ekspresyon. Kilala mo ba talaga siya? Pero paano? Imposible, hindi ka pa nakakaalis sa Soul World. Paano mo siya nakilala? Nandito siya mismo sa Soul World. Nakilala ko na nga siya dati. Hindi mo ba nakikitang sumailalim ako sa Supreme Evolution? Ipinagkaloob niya iyon sa akin. Sinabi rin niya sa akin noon na ang Saint Air dito ay si Pierre Ross, na dating isang ordinaryong vampira lamang. Sagot ni Ivy Frost. Ross. Nagulat na naman si Pierre. Kahit ang ninuno ay hindi alam na siya ay kabilang sa pamilya Ross, siya si Pierre Ross ng pamilya Ross. Ngunit isiniwalat ni Ivy Frost ang katotohanan ito. Ikaw, kataas-taasang ebolusyon. Pinagkalooban niya. Nasa Soul World siya. Nandito ka ba? Pierre Ross, walang tigil na namuo ang kutis ni Pierre, habang nakatitig siya kay Ivy Frost nang nanlalaki ang mga mata, inuulit ang mga salita nito na parang isang mantra. Ngunit sa loob lamang ng 2 paghinga, nakagawa si Pierre ng isang kamanghamanghang galaw. Thud asterisk bigla siyang napaluhod sa harap ni Ivy Frost. Guro, nandito ka ba? Ang pinakamatapat mong Pierre ay madaling matakot at hindi kayang tiisin ang mga sorpresa mo. Kung nandito ka, magpakita ka naman. Ang tusong nilalang na ito, na nabuhay ng hindi mabilang na taon, ay nakarating sa isang nakakagulat na realisasyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1475 hikayatin siyang magmakaawa. Ibuka mo ang bibig mo. Biglang inilabas ni Ivy Frost ang isang daliri sa sandaling ito, hinihiling kay Yusuf Zok na ibuka ang bibig niya. Sandaling tumigil si Yusuf Zok, pagkatapos ay lumiwanag sa tuwa ang kanyang mukha. Lumuhad sa lupa, itinaas niya ang kanyang leeg at ibinuka ang kanyang bibig. Kasabay ng tunog ng ugong, kasabay ng pagkislap ng liwanag ng mga parasitiko sa noo ni Ivy Frost, isang patak ng hamog ng paglikha ang pamatak sa bibig ni Yusuf Zok. Sakam niya itong nilunok ng may kaligayahan, na parang tumatanggap ng walang kapantay na biyaya. Whoosh! Lumitaw si Yusuf Zok, ngunit hindi iyon ang tunay niyang anyo, isa lamang multo. Hindi niya ipinangahas na ipakita ang tunay niyang katawan, dahil ang paglitaw nito ay maaaring magdulot ng pag-ugong sa kanyang puso, na haantong sa isang lindol. Nang lumitaw ang multo ni Yusuf Zok, sandaling natigilan si Devon King, pagkatapos ay mabilis na nagpatira pa sa lupa, sinimulang halikan ang mga paa ni Yusuf Zok. Ito ang kanyang karaniwang ritual, na ginagawa tuwing makakasalubong niya si Yusuf Zok. Ang kilos na ito ay sumisimbolo sa kanyang katapatan, pagpapasakop, at pananampalataya. Napatawa si Yusuf Zok, na pagtantong hindi nagbago si Devon King, hindi siya naging masama, hindi niya ito pinagtaksilan. Noong bumalik si Yusuf Zok sa daigdig, bagamat winakasan na ni Devon King ang kanilang ugnayan bilang amo at alipin, hindi naman talaga pinagtaksilan ni Devon King si Yusuf Zok. Sa kabaligtaran, masigasig niyang pinamahalaan ang kumpanya ni Yusuf Zok, tinitiyak na ang mga dibidendo ay ililipat sa natutulog na account ni Yusuf Zok bawat taon ng walang palya. Ang bank account na iyon ay nanatiling buo, at ang kayamanan ay patuloy na naiipon. Hindi kailanman ginalaw ni Devon King ang pera, ni gumawa ng anumang bagay na labag sa mga patakaran ng kumpanya o sa tiwala ni Yusuf Zok. At ngayon, kahit na maliwanag na nagkamit ng napakalaking kayamanan at kapangyarihan, nanatiling hindi nagbabago si Devon King, tapat at matuwid. Tumayo ka na, pang-aasar at saway ni Yusuf Zok. Guro, aking Panginoon, nagkita na naman kayo ng inyong pinakamatapat na si Devon King. Sobrang nami-miss na kita. Namumula ang mga mata ni Devon King, halatang puno ng emosyon. Paano mo nalaman na nagtatago ako sa loob ng katawan ni Ivy Frost? Biglang tanong ni Yusuf Zok. Ikinwento sa akin ng Soul Ancestor ang lahat tungkol sa iyo, at idinetalye kung paano mo kayang magpaparasito sa iba nang hindi napapansin. Kaya kanina, nang banggitin ni Mistress Frost na kilala kita, tinawag ang apelyido ko, at sinabing nasa Soul World ka, na hinuha kong nagtatago ka sa loob ng katawan ni Mistress Frost. Anong kerida? Tinitigan ni Yusuf Zok si Devon King, siya ay katawan ko lang, hindi isang kerida. Oo, syempre,
Naiintindihan ko, paulit-ulit na tumango si Devon King. Bakit ka nandito? Patuloy na nagtatanong si Yusuf Zop. Ako, binuka ni Devon King ang kanyang bibig ngunit agad na napaluha. Noong una, pulang-pula lamang ang kanyang mga mata, ngayon, bumuhos ang mga luha sa kanyang mukha. Panginoon, iligtas mo ako, ayaw ko nang mabuhay pa. Mas masahol pa ang mabuhay kaysa mamatay, iligtas mo ako. Lumuhad siyang muli, desperadong hinalikan ang mga paa ni Yusuf Zop. Natulala si Yusuf Zop. Ang lalaking ito ay umuunlad na ngayon, halos isang Panginoon ng mundo ng mga kaluluwa, pangalawa lamang sa Soul Master mismo. Maaari pa nga niyang kapantay ang katayuan ng santo. At gayon paman, sinasabi niya na mas masahol pa ang mabuhay kaysa mamatay. Mula sa simula, ipaliwanag mo ang lahat. Utos ni Yusuf Zop. Oo, hayaan mong magpaliwanag ako, pinunasan ni Devon King ang kanyang mga luha. Nang magsasalita na sana siya, may biglang umalangaw-ngaw na tunog mula sa kanyang katawan. Ugong, marahas na enerhiya ang dumaloy sa katawan ni Devon King, paikot-ikot pataas, at ang kanyang aura ay lalong tumindi. Pagkatapos ng 3 hanggang 4 na paghinga, sa wakas ay bumantong hininga si Devon King at sinabing, "Salamat, Master, sa pagbibigay sa akin ng Divine Liquid. Nag-evolve na naman ako, malapit na akong makarating sa Heavenly Emperor Realm. Wala akong pakialam kung ano ang gagawin mong breakthrough, ilabas mo na." Anong nangyari? Hindi ba't ikaw ang namamahala sa daigdig kasama ni Rafael Case, Yusuf Zop, at ng iba pa? Kumusta na ang lahat? Tanong ni Yusuf Zop. Maayos naman ang kanilang kalagayan, napakabuti. May ilan na umakyat, ang ilan ay nakaligtas sa mga paghihirap sa langit ngunit nanatili sa mababang kaharian. Patuloy silang namamahala sa daigdig, kung saan ang mga pagsulong sa teknolohiya ay nakagawa ng malalaking pagsulong, sila ay umuunlad, naglalakbay sa mga bituin sakay ng mga sasakyang pangkalawakan at nananakop ng mga bagong nasasakupan. Mabuti naman, huminga ng malalim si Yusuf Zop. Noong araw na nilisan niya ang daigdig, bukod sa pagsama sa kanyang mga kababaihan, naiiwan ang lahat, kasama na sina Rafael Case at iba pa. Ngayon, ikwento mo sa akin, gusto kong malaman kung ano ang nangyayari. Naupo si Yusuf Zop para makinig. Sige, nag-isip sandali si Devon King at nagsimula ito mahigit 3,000 taon na ang nakalilipas, ilang daang taon matapos mong lisanin ang daigdig. Isang araw, sumakay ako sa aking pribadong spaceship para tumungo sa Mars base. Nga pala, ang Mars ay ginawang isang ecological tourism hotspot, kung saan itinayo ang mga lungsod sa Mars, araw-araw na mga flight na naghahatid sa mga turista papunta at pabalik. Sa kalagitnaan ng aking paglalakbay patungong Mars, ang aking barko ay nakatagpo ng isang magulong daloy ng enerhiya ng kawalan, na humantong sa isang mapaminsalang pagsabog. Ako ay hinigop sa isang black hole, halos hindi nakaligtas, at naharap sa banal na apoy at mga kalamidad sa loob. Kalaunan, ako ay inilipat sa isang planetang nagliliwanag sa sarili, isang nagliliwanag na bituin. Alam mo, guro, palagi kong mas gusto ang madilim at mamasamasang kapaligiran, at sa kabila ng aking malakas na antas ng cultivation, ang paggugol ng matagal na oras sa kumikinang na planetang iyon ay nagpulala sa aking kalagayan ng pag-iisip. Ako ay nabalisa at kalaunan ay nahulog sa kabaliwan, nawalan ng aking katinuan. Kalaunan, pagkaraan ng hindi ko alam kung gaano katagal, nabihag ako ng isang napakalaking kamay, sinabi ng may-ari na ang aking dugo ay kapareho ng sa kanya, na tinatawag akong isang banal na regalo sa kanya. Sa huli ay kinaladkad niya ako sa mundo ng mga kaluluwa, kung saan ko nalaman na ang kamay ay pagmamay-ari mismo ng ninuno ng kaluluwa. Pinapakain ako ng soul ancestor ng giant spirit blood araw-araw para mapalakas ang aking paglago. Mabilis akong nakamit ang mga tagumpay, bahagyang dahil sa iyong divine liquid na ginagawang supreme evolution ang aking mga talento. Hanggang isang araw, pagkatapos kong makapunta sa Saint Realm, ipinatawag niya ako sa kanyang kuweba sa unang pagkakataon. Doon ko nakita ang kanyang tunay na anyo. Sa puntong ito, nanginig ang mukha ni Devon King, nanginginig ang kanyang katawan ng hindi mapigilan, hindi siya tao, hindi man lang malapit. Maaaring sabihin niyang babae siya, pero, siya. Hindi mo maiisip, isang humanoid na paniki.
isang katawan ng tao na may ulo ng daga, isang patong ng manipis na kulay abong balahibo na bumabalot sa kanya, dalawang itim at malalaman na pakpak, at 6 na bigot na tuwid, naglalakad gamit ang dalawang paa habang nagsasalita ng wika ng tao, isang inang daga. Ganito ang hitsura niya, talagang nakakasuklam, talagang kasuklam-suklam. Oo nga, babae siya, at maaaring kapareho ng sa kanya ang aking lahi, ngunit tayo ay umunlad sa mga anyong humanoid na may malinis na katawan at purong anyo. Paanong ang isang taong kasing ranggo niya ay mag-e-evolve lamang sa espiritual, hindi sa pisikal? Tapos nag-propose siya, Ginoo, ayaw ko na pong mabuhay. Kumapit si Devon King sa binti ni Yusuf Zoc, habang humahagulgol ng malungkot. Anong panukala? Bahala ka na, nagtatakang tanong ni Ivy Frost. Tumigil ka nga, nakasimangot si Devon King kay Ivy Frost, habang nakakunot ang noo, hiniling niya, nako, gusto niya akong matulog kasama niya at ipanganak ang mga anak niya. Alam mo ba, hindi ko nga siya kayang tingnan ng hindi nabubulunan, kulay abong balahibo, 6 na bigot, ulo ng daga, nakakasuklam na amoy, Ginoo, bigyan mo ako ng lubad, mas gugustuhin ko pang magbigti. Nakipagtalik ka ba talaga sa kanya? Tanong ni Yusuf Zoc, na natigilan. Hindi noong una, 3 araw na ang nakalipas nang bumalik ako, pero pagkatapos ay sinipangan niya ako. Para makabawi, humingi siya ng tawad at sinabing maaari kong isama si Ivy Frost para magpakasasa. Pinayagan pa niya akong makasama ang lahat ng babae sa sagradong bundok, kasama na ang santo, at iginiit na bisitahin ko siya kada 7 araw para sa, ang gawaing iyon, hanggang sa siya ay magbuntis. Umalis ka, maglinis ka, nakakainis na hanggal ka. Sinipan ni Yusuf Zoc si Devon King palayo. Gusto ko siyang patayin, Ginoo, kailangan ko siyang patayin. Kung mabuntis talaga siya sa akin, hindi ka pani-pani walang nakakatakot iyon, kailangan ko siyang patayin bago pa man mangyari. Historical na sigaw ni Devon King, nagmamakaawa para sa kanyang kamatayan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1496 ang mga kaawa-awang peer. Nang inag sa takot sina Yusuf Zoc at Ivy Frost, lalo na si Ivy. Matapos marinig ang pagkukwento ni Saint Air Peter, nanindigan ang lahat ng balahibo niya sa katawan, at dumagsa ang kanyang pakiramdam dahil sa pagduduwal, ito ay sadyang, hindi matiis. Ang tinaguriang ninuno sa mundo ng kaluluwa, ang kanyang tagapagturo, ay lumabas na isang napakalaking paniki na may ulo ng daga, katawan ng daga, kulay abong balahibo sa buong anyo nito, at malalaman na mga pakpak. Bagamat ang tunay na anyo ng lahi ng dugo ay isang ang paniki, ang lahi ng dugo ay sumailalim sa hindi mabilang na bilyon-bilyong taon ng ebolusyon at naging ganap na tao sa asensya. Ang mga batang ipinanganak sa kanilang lahi ay kahawig ng mga tao, eksaktong kamukhang kamukha ng mga tao, may kaparehong pamumuhay, wika, at marami pang iba, sa praktikal na paraan, sila ay tao. Kahit ang pinakamababang kasta ng blood race ay nagtataglay ng perpektong pangangatawan bilang tao. Ngunit ngayon, ang kanilang ninuno ay hindi man lang kwalipikado na maituring na pinakamababang antas ng kanilang uri. Paano ito posible? Paano ito posible? Ang ninuno ay nasa antas ng Heavenly Emperor, di ba? Kaya niyang magpalit ng anyo, kaya niyang mag-transform bilang tao. Paano pa siya magkakaroon ng kulay abong balahibo sa buong katawan niya? Sigaw ni Ivy na hindi makapaniwala. Sinumpa siya, at ang kanyang mga jin ay nakakandado. Hindi na ito mababago. Kahit na magbago siya, isa pa rin siyang taong may ulong daga. Hindi mo alam kung gaano siya kasuklam-suklam, gusto ko nang mamatay, sigaw ni Peter, habang desperadong nakahawak sa binti ni Yusuf Zoc. Nilapastangan siya, hindi lang sa pisikal kundi pati na rin sa emosyonal na aspeto. Sa mundo, si Peter ay kabilang sa pamilya Ross, at ang pamilya Ross ay palaging nakikita ang kanilang sarili bilang nakahihigit, higit pa sa sangkatauhan. Namuhay sila ng may labis na kahusayan. Ang pagpapadala ng isang mataas na antas, mapagmataas na lalaking tulad ni Peter upang matulog kasama ang isang matandang kakatwang tulad nito, isang mabalahibong nilalang na may ulo ng daga at malamang ay isang babaeng galing sa impyerno, sapat na iyon para hilingin ni Peter na mamatay na lamang. Huwag kang kumapit sa binti ko. Baka bigyan mo ako ng salot. Napaatras si Yusuf Zoc sa takot. Kalimutan mo na ang salot, boss, master,
Pakiusap, patayin mo na lang siya para sa akin. Hindi ko na kaya. Paano mo naman ako inaasahang papatayin? Nasa God's sovereign realm pa lang ako, hindi pa nga ako isang heavenly emperor. At saka, bakit ka pa nakabalik sa Earth? Biglang bulyo ni Yusef. Natigilan sandali si Peter bago sumigaw, si Big Bull pala, nahanap kami ni Big Bull ni Rafael Case at sinabihan kaming maliga. Personal niya kaming pinabalik. Noong araw, inayos ni Yusef na palihim na protektahan ni na Peter at Rafael Case si Hyuzop. Nakikita ko, hindi na nakapagtataka. Paano naman si Big Bull? Huminga ng malalim si Yusef. Napatikip si Peter ng kanyang mga labi. Napakagaling ng anak mo. Ang kanyang antas ng cultivation ay tumatalon ng libu-libong milya sa isang araw. Tumalon siya sa mga eroplano ng Immortal Realm na parang naglalakad sa kanyang bakuran. Nakakatakot. Kung sasama tayo sa kanya, isa lamang tayong pabigat. Kung saan siya nagpunta, wala kaming ideya. Siya nga pala, Panginoon, pakipatay ang matandang mangkukulam na iyon para sa akin, nagmamakaawa ako sa iyo. Tiyak na may paraan ka. Ikaw ang inapo ng Giant Spirit God, hindi ba? Gumawa ka ng isang bagay para sa akin. Walang hiyang pagmamakaawa ni Peter. Patayin mo siya, nako. Sabihin mo nga sa akin, bakit ka gumapang pabalik sa Soul World pagkatapos mong makaalis? Biglang tanong ni Yusef. Paano ako makakatakas? Napaupo si Peter sa lupa. Masusubaybayan niya ang amoy ko, at isa siyang Heavenly Emperor. Saan ako makakatakbo? Wala akong ganitong kakayahan. Kung susubukan kong tumakbo at maabutin niya ako, mas lalala pa ang sitwasyon. Isa pa, may personal akong motibo, plano kong lumapit sa kanya, humanap ng pagkakataong patayin siya, at kontrolin ang Soul World ng mag-isa. At medyo nag-e-enjoy naman siya nakasama, ngayon, di ba? Inikat ni Yusef ang kanyang mga mata. Pero hindi ako nasisiyahan. Nako, ako, napakasama. Paulit-ulit na sigaw ni Peter. Tumigil ka na sa pagsigaw. Mag-isip ka ng paraan para makapasok kami ni Ivy sa santuwaryo. Sige, papunta sa santuwaryo. Guro, kailangan mong lumakas para matulungan mo akong ilabas siya balang araw. Nagdududa ako na ganoon kadali siyang mapatay, umiling si Yusef. Maghahanap tayo ng pagkakataon para patayin siya balang araw. Sinira ng matandang babaeng yun ang buhay ko. Masyado akong hindi abot kaya ang antas ng emperador sa langit. Kahit pamanahin ko ang mga kapangyarihan dito, duda pa rin ako kung ako ang magiging katapat niya. Bumantong hininga ng malalim si Yusef. Sandali natigilan si Peter, pagkatapos ay tumango bilang pagsang-ayon. Tunay nga siyang malakas. Guro, dapat mong unahin ang pag-iingat kaysa sa komprontasyon. Hindi mo siya maaaring labanan ng direkta. At saka, kapag umalis ka na, maaari mo ba akong pabalaykan sa Blue Sea Cloud Sky? Namimiss ko na ang mga kerida. Paf, tumawa at nagmura si Yusef. Hindi ka ba masyadong nag-e-enjoy? Ipinagmamalaki mo pa rin ang titulo mo bilang Saint Heir. Paano kung magpalat tayo? Ikaw ang pumalit sa akin bilang Saint Heir. Bulong ni Peter. Tama na. Paano kung mag-isip ka muna ng dahilan para lokohin ang mahal mo? Dapat kasama mo si Ivy, alamin mo. Bakit hindi mo na lang siya kunin? Isubo mo na lang sa kanya ang cherry, pareho lang naman sa akin. Sisipain kita palabas ng kalokohan mo. Itinaas ni Yusef ang kanyang paa at sinipa si Peter ng sunod-sunod. Kahit na isang mala-ethereal na anyo lamang iyon, masakit pa rin ang pagtama kay Peter. Tahimik na napayuko si Peter sa ilalim ng pagsalakay, habang ang maliliit at mausisang mga mata ni Ivy ay naglilibot sa paligid. Kaya, ang Saint Heir ay isa lamang katulong ng Panginoon. Tiyak na magiging interesante ang mga bagay-bagay. Tila wala man lang pakialam ang Panginoon sa kanya, at ang Panginoon ay marami ring mga kabit. Medyo nakaramdam si Ivy ng kaunting pagkadismaya. May kakaibang asim na bomb-alot sa kanyang dibdib. Tigilan mo na ang pambubugbog. Kapag bumalik ako, ipapangako ko na lang sa kanya ang eksklusibong katapatan. Mas magiging masaya siya sa ganoong paraan, Sus Mariosep, maasim na bulong ni Peter. Sige, umalis ka na. Mayroon akong mga 10 araw bago ako makapasok sa santuwaryo. Kapag nakapasok ka na, sabay tayong papasok. Kapag umalis na ako, isasama kita. Bakit hindi mo ako maisama ngayon?
Malungkot na tanong ni Peter. Kung bigla kang mawawala ngayon, hindi ba't mabubunyag iyon sa amin ni Ivy? Pero mas mahirap ang mararanasan ko kung babalik ako. Minsan ka nang nagdusa. Ano pa ang problema sa isang segundo? Panginoon, iligtas mo po ako, hindi ko po kayang isipin pa iyon, kumapit muli si Peter sa binti ni Yusef. Hindi alam ni Yusef kung tatawa o iiyak. Talagang na-trauma ng husto ang halimaw na ito. Sige, sige, nangako na ako na ihahatid kita palayo pagdating ng panahon. Hintayin mo lang ang senyales ko. Bigla siyang tinapik ni Yusef. Sige, pinunasan ni Peter ang kanyang mga luha at idinagdag, pero Panginoon, mag-ingat ka rin. Maging ang santong maestro o ang matandang babae, sila ay mga sinaunang Diyos ng demonyo, may kakayahang gumawa ng mga hindi maisip na kahangahangang bagay. Mas malakas kaysa sa mga ordinaryong emperador sa langit. Maliban kung mayroon kang sapat na kapangyarihan, huwag mo silang isipin na harapin, at huwag mong ilantad ang iyong sarili. Kapag nalantad na, wala ka ng pagkakataong tumakas. Alam ko, ngayon, umalis ka na. Tumanggaw si Yusef. Payagan mo akong magtagal pa ng kaunti lang. At ubili si Peter na umalis, bahagyang dahil nakita na niya si Yusef, bahagyang dahil natatakot siyang bumalik para harapin ang matandang mangkukulam. Siya nga pala, saan ba ang labasan papunta rito sa mundo ng mga kaluluwa? Biglang tanong ni Yusef. Sa isla ng Antarctic, may isang pormasayon ng teleportasyon na itinayo sa isla, itinayo ito ng matandang babae at ng Saint Master. Ang pag-activate ng pormasayon ay nangangailangan ng mga teleportation godstone. Mayroon ako nito. Inilabas ni Peter ang isang malaking batch ng mga teleportation godstone at ipinaliwanag ang paraan ng pag-alis. Nag-abot pa siya ng isang waist badge. Dahil ang isla ay hindi basta-basta mapupuntahan ng kahit sino. Walang sino man sa mga pinuno ng angkan o mga santo ang maaaring tumuntong dito. Tanging si Pedro at ang banal na santa lamang ang may daan. Walang sino man ang maaaring pumihil dito. Pinayagan ng badge ang walang limitasyong pagpasok sa isla ng Antarctica. Peter, lumabas ka rito ngayon na, bigla, habang nag-uusap ang tatlo sa loob ng Godstone Space, biglang may sumigaw sa labas, na yumanig ng malakas sa espasyo. Muntik nang mapatalon sina Yusef at Peter sa kanilang mga dibdib, sa pag-aakalang dumating na ang matandang babae. Ngunit si Ivy ang unang nag-react, nang mapagtantong hindi kanya ang boses. Boses iyon ng banal na Santa Maria. Mabilis na paalala ni Ivy. Mabilis na sumisid muli si Yusef sa kaluluwa ni Ivy, habang si Peter ay umiling at tumakbo palabas. Walang hiya ka, papatayin kita, sigaw ni Santa Maria at itinaas ang kanyang espada pagkalabas ni Pedro. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1477. Narito na ang isang tanga. Baliw kang babae, anong ginagawa mo? Sumuntok si Pierre, at nang umugang ang malakas na hangin, direktang natamba ng puwersa ang mahiwagang kayamanan mula sa kamay ni Santa Maria. Natigilan si Santa Maria. Ang antas ng paglilinang ni Pierre ay dapat kapantay ng sa kanya, paano niya bigla na lang matatalo ang kanyang magic treasure sa isang suntok lang. Nang bigla siyang natigilan sa gulat, lumipad palapit si Ivy Frost at sumigaw, anong nangyari? Anong nangyari? Sumulyap si Santa Maria kay Ivy Frost, pagkatapos ay tinaas ang kanyang mga kilay, nakatitig dito ng may nagtatakang ekspresyon. Hindi niya ginawa, tanong ni Santa Maria, nalilitong. Baliw kang babae, wala akong pakialam sa iyo. Malamig na single ni Pierre, alam na alam niya kung bakit siya inatake ni Santa Maria. Pagkatapos sabihin ito, tumalikod siya at lumipad patungo sa likurang bundok ng walang palm. Ang bundok sa likuran ay kung saan nakatira ang Heart Elder. Munting Ivy Frost, wala siyang ginawa sa iyo, di ba? Mausisang tanong ni Santa Maria. Wala talaga, inosenteng sabi ni Ivy Frost. Pumunta lang siya para tingnan ako at sinabing dahil pareho kaming pinagpala ng Supreme Evolution, aalagaan niya ako sa hinaharap. Sigurado akong may lihim siyang motibo. Sumanghal si Santa Maria ngunit hindi na itinuloy ang pakikipag-usap kay Ivy Frost, at biglang lumipad palayo. Dinilaan ni Ivy Frost ang kanyang dila, malikot na tumingin sa paligid, at pagkatapos ay gumapang pabalik sa kanyang spatial godstone. Kuwit. Samantala,
10 araw bago ang 3 buwang palugit, sa Immortal Realm, sa isang celestial body na tinatawag na Dante World sa loob ng Dante Domain, isang 17 o 18 taong gulang na batang lalaki ang nakatayo sa pinakamataas na tavern suite ng lungsod, na tinatanaw ang lungsod. Sa labas ng suite ay nakatayo ang halos 100 makapangyarihang figure. Lahat sila ay mga Divine 9th rank cultivator, mga ninuno sa antas ng ninuno sa Dante Domain. Nag-uulat sa kataas-taasang Panginoon, ang lalaki ay lumitaw sa labas ng East City. Isang magsasaka ang patakbong pumasok sa suite, lumuhad, at ibinalita ang presensya ng isang tao malapit sa labas ng lungsod. Dalhin ninyo siya agad sa akin, nang walang anumang pinsala. Kumislap sa pananabik ang mga mata ng bata. Naiintindihan ko. Marami ang nagmamadaling umalis sa taberna, patungo sa tarangkahan ng lungsod. Samantala, bahagyang ipinikit ng bata ang kanyang mga mata, at ang kanyang banal na kamalayan ay agad na bumalot sa paligid ng East Gate. Walang malalakas dito. Ang banal na kamalayan ng batang lalaki ay napakalawak. Higit pa sa East City, kaya pa niyang takpan ang buong celestial body, na nakikilala kung ang mga langgam sa anumang sulok ay lalaki o babae. Gayunpaman, nang suriin niya ang lugar sa labas ng East City ng may banal na kamalayan, ang nakita lamang niya ay mga ordinaryong tao, marahil mga mangangalakal na papasok at paalis o mga nagtitinda sa kalye, wala ni isa sa kanila ang malalakas, wala ni isa sa kanila ang mahalaga. Niloloko ba ako ng lalaking iyon? May pumunta rito. Kumunot ang noo ng bata at sinabing, makipag-ugnayan agad kay Winton Hart, at itanong ang description ng lalaki. Si Winton Hart ang naunang nagulat. May mabilis na tumawag kay Winton Hart, at sa isang hininga lang, bumalik ang mensahe ni Hart. Wala pa siyang 30, nakayapak, siyam na talampakan ang taas, kalbo, nakasuot ng gula-gulanit na damit, marumi, walang cultivation level o blood energy. Iyan ang paglalarawan ni Winton Hart sa lalaki. Matapos basahin ang description, muling pinakawalan ng batang lalaki ang kanyang banal na kamalayan patungo sa East Gate, at nilaybot ang buong kalye. Gayunpaman, sa kanyang banal na kamalayan, maging sa loob o labas ng lungsod, walang bakas ng gayong tao, walang sino man ang tumutugma sa paglalarawan. Maaari kayang nasa ibang gate siya. Malamig na singgal ng bata at lalong pinalawak ang kanyang banal na kamalayan, agad na binalot ang buong lungsod. Sa kabila ng pagsakop niya sa buong lungsod, natigilan siya sa pagkamangha. Kahit sa lahat ng residente ng lungsod, walang sino man ang tumutugma sa paglalarawan ni Winton Hart. Anong nangyayari? Hindi naman siguro nagsisinungaling sa akin si Winton Hart, di ba? O baka naman may kakayahan ang lalaking yun na magbalat kayo bilang ibang tao. Pinaikit ng bata ang kanyang mga mata, habang nag-iisip na kumakatok sa pasimano, habang sumusulyap sa tanawin sa kanto ng kalye. Sa sandaling iyon, habang dumadaan ang kanyang tingin sa isang kanto ng kalye, agad na nanginig ang kanyang katawan, dahil sa kanyang paningin, wala pang 100 metro ang layo sa kanya, sa kanto ng kalyeng iyon, ay nakaupo ang isang, walang sapin sa paa, gula-gulanit, marumi, at kalbong binata. Wala ang kanyang antas ng kultura, at wala siyang mapapansing aura, ngunit naroon siya, nakayuko sa kanto, kumakain ng inihaw na manok. Habang nakatitig ang bata, itinaas pa ng masungit na pulubi na iyon ang manok para salubungin siya. Pinagpawisan ng malamig ang bata at ginamit ang banal na kamalayan upang muling imbestigahan ang pulubi. Gayunpaman, walang naitulong ang kanyang banal na kamalayan. Bagamat malinaw niyang nakikita ang pulubing kumakain, hindi niya ito matukoy gamit ang banal na kamalayan. May nagmadaling pumasok at nagulat na hindi natagpuan ni Winton Hart ang lalaki at wala siyang ideya kung saan ito nagpunta. Huminga ng malalim ang bata at sinabing, nasa kabilang kanto siya. Dalhin mo siya sa itaas. Naiintindihan ko. Ilang malalakas na cultivator ng Immortal Realm, lahat ay Divine 9th rank, ang mabilis na tumakbo palabas at pinalibutan ang maruming pulubi, habang tahimik na nagbubulungan sa isa't isa. Tumayo ang pulubi. Iniluwa ang huling buto ng manok, pinunasan ang kanyang mamantikang mga kamay sa kanyang damit, at nagsimulang maglakad patungo sa taberna ng walang pag-aalinlangan. Hinawan ng lahat ang daan para sa kanya, kakaiba ang kanilang mga ekspresyon habang pinagmamasdan ang nakayapak, nakakahiyang maruming pulubi.
Nakarinig ang bata ng mga yabag na papalapit kaya inayos niya ang kanyang damit at ngumiti bago sabik na humarap sa pinto. Sa pintuan, maingat na pumasok ang maruming pulubi, tila medyo mahiyain at wala sa lugar, parang isang taong bundok sa probinsya na hindi sanay sa karangyaan sa harap niya. Mahal kong kapatid, maupo ka na. Handa na ang piging. Magiliw na itinuro ng bata ang pulubi. Ngumisi ng malapad ang pulubi, hindi nakatayo ng nakayuko. Umupo siya at agad na nagsimulang dumampot ng pagkain gamit ang kanyang mga kamay, kumain ng sarap. Kapatid, pumunta ka ba rito dahil sumagot ka sa bounty notice? Magiliw na tanong ng bata, habang nagsasalin ng alak para sa pulubi. Matapos lagokan ang kanyang alak ng isang lagok, mariing tumango ang pulubi, indikasyon na sinagot na nga niya ang abiso. Kilala mo ba talaga ang taong ito? Mag-ingat ka, kung hindi mo ito kilala, o kung sinagot mo ang pabuya para lang lumapit sa akin, mamamatay ang mga tao. 18 iba pa ang namatay na, kabilang ang 6 na Divine 9th rank cultivator. Nanlamig ang boses ng bata. Alam ni Big Bull, tila matigas ang ulo ng pulubi, at galit na sumagot, ang pangalan niya ay Yusuf Zok, ipinanganak sa God's Origin Realm, sa mundo, tama ba? Sa wakas, ang kanyang boses ay magaspang at mabagal, na nagbibigay sa kanya ng bahid ng pagiging simple o kahangalan. Tama, siya nga iyon. Tuwang-tuwa na hinampas ng bata ang mesa. Nasaan siya? Paano mo nalaman ang tungkol sa kanya? Dalhin mo si Big Bull sa pinanggalingan mo, at sasabihin sa iyo ni Big Bull kung nasaan siya. Hindi nagsisinungaling si Big Bull. Sa lugar na pinanggalingan ko. Sandali na nag-atubili ang bata. Ang lugar na pinanggalingan ko ay nasa ibang dimensyon, hindi mo ito kayang abutin. Kahit nadalhin kita roon, lilipulin ka rin ng heavenly daw. Dapat mong maunawaan ito. Walang pakialam si Big Bull. Gusto lang pumunta ni Big Bull sa pinanggalingan mo, kung hindi, walang sasabihin o ikukwento si Big Bull. At saka, huwag mo ring subukang atakihin si Big Bull. Kanina, nakita ka ni Big Bull na paulit-ulit na sinusuri ang East City gamit ang banal na kamalayan, pagkatapos ay ininspeksyon ang buong lungsod. Pinapanood lang kitang pagod na pagod Big Bull, kaya pumayag ka sa kahilingan ni Big Bull, at sasabihin sa iyo ni Big Bull kung nasaan siya. Binalot ng takot ang bata, paano nangyaring may ganito kalaking makapangyarihang nilalang sa Immortal Realm? Sino ba ang kakatwang ito? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1478 Sino ka ba sa mundo? Sa Heaven Piercing Realm sa Heaven Piercing Star sa loob ng Immortal Realm, maraming malalaking pangyayari ang naganap 2 taon na ang nakalilipas. Isa sa mga ito ay tungkol sa isang binata na dumating sakay ng Heaven Piercing Star isang araw. Mag-isang hinamon ng binata na ito ang 9 na sekta at 18 pintuan. Ang mga saint, Divine 9th rank cultivator, at iba pa, lahat ay nasakop ng isang daliri niya. Pagkatapos, bawat paksayon at angkan, malaki man o maliit, ay nangakong magmamahal sa binatang ito. Kasunod nito, ang mga notice board ay ipinaskil sa bawat lungsod tungkol sa Heaven Piercing Star. Ang mga notice na ito ay may katangiang naghahanap. Ang bawat isa ay naglalaman ng isang imahe, isang pangalan, at impormasyon tungkol sa mga mahiwagang kayamanan na nakatali sa target. Sino mang may kaalaman sa kinaroroonan ng tao o nakakita sa kanya ay maaaring mag-alis ng abiso at makatanggap ng mga gantimpala, kabilang ang mga divine peaches, divine wine, divine stones, divine artifacts, divine pills, at iba pa, tutugunan ng nag-isyo ng abiso ang lahat ng kanilang kahilingan. Noong una, maraming tao ang nag-alis ng mga abiso, ngunit nagsisinungaling lamang ang mga ito, sinusubukang samantalahin ang sitwasyon. Dahil dito, sila ay pinatay, ang kanilang mga ulo ay nakadisplay sa labas ng lungsod na tumutusok sa langit bilang mga babala. Sa mga individual na ito, 6 ang mga cultivator ng Divine 9th rank. Pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, wala nang nangahas na muling hawakan ang mga abiso. Gayunpaman, ilang araw na ang nakalipas, may ibang nagtanggal ng isang abiso. Bago ito gawin, inanunsyo nila na pagsapit ng tanghali ng parehong araw, ang pinakamalaking taberna ay dapat maghanda ng isang piging para sa kanila, na sinasabing magkakaroon sila ng kasiyasyang sagot. Tunay ngang dumating sila, gaya ng kanilang sinabi.
Gayunpaman, isa pala silang kalbong pulubi, walang sapin sa paa at amoy dumi. Nagpakilala lamang sila bilang malaking toro. Sa kabila ng kanilang anyo, mayroon silang mahiwagang kakayahan na hindi kayang tuklasin kahit ng mga mas matataas na nilalang. Higit pa rito, tila ba ito'y parang pagbabasa ng isip. Noong una ay naisip ng binata na subukan ang pulubi ngunit nagbago ang kanyang isip matapos marinig ang kanilang mga sinabi. Hindi ka ba takot sa kamatayan? Kahit na madala kita roon, mamamatay ka, sabi ng binata, habang nakapikit. Gusto nang mamatay ni Big Bull. Natigilan ang binata sa tugon ng hanggal. Kumbinsido ang binata na ang makapangyarihang taong ito ay may malalalim na problema sa pag-iisip, mga problema sa pag-iisip. Mabuti na lang at wala silang taglay na katalinuhan ng isang ordinaryong tao, ang kanilang walang ekspresyong titig ay sapat na ebidensya ng kanilang abnormalidad. Kung gayon kailangan ko munang maghanda ng kaunti. Maaari ka bang maghintay? Nag-isip ang binata at nagtanong. Maaaring maghintay si Big Bull, hihihi, pero gutom na si Big Bull. Ilang araw na akong hindi nakakakain ng masarap. Ano ang pangalan mo? Tanong ng binata habang tumatawa. Saan ka nanggaling? Ang pangalan ko ay Hyuzok, at ako ay nagmula sa tiyan ng aking ina. Paf! Muntik nang dumura ng dugo ang binata. Anong klaseng katawa-tawang sagot yan? Maaari ko bang itanong, ano ang antas ng iyong cultivation? Patuloy na tanong ng binata. Matagal nang walang cultivation si Big Bull. Noong nandito pa ang ama ni Big Bull noon, wasak na ang dantian ko. Walang cultivation. Sandaling natigilan ang binata, napagtanto na ang hanggal ay wala ngang kahit anong bakas ng cultivation aura. Masyado ba akong nag-iisip ng sobra? Sa maliit na immortal realm plane na ito, sino kaya ang makakalaban ko? Naisip ng binata sa sarili. Sa sandaling iyon, tila nahulaan ng hanggal na si Big Bull ang iniisip ng binata, at marahang tumawa, kahit walang cultivation, kayang lumaban ni Big Bull. Sige, isa pang tanong. Paano kita mapagkakatiwalaan? Kung dadalhin kita sa aking kaharian at hindi ka magbigay ng konkretong impormasyon tungkol sa taong iyon, ano ang gagawin mo? Ang pangalan ng taong iyon ay Yusuf Zok. Siya ay mula sa ibang immortal realm. Kalaunan, umakyat siya sa heavenly realm. Kilala rin siya bilang Old Devil Zok. Taglay niya ang Cosmic Cudgel. Tinatawag din siyang Zayden Newton. Sapat na ba ang impormasyong iyan? Magtiwala ka kay Big Bull, hindi nagsisinungaling si Big Bull, talagang hindi nagsisinungaling, seryosong sabi ni Hyuzok. Sige, hintayin mo ako. Tumayo ang binata at kumuha ng isang simpleng jade, mahigpit itong hinawakan. Siya ay nagmula sa Element World at isang rehistradong inapo sa ilalim ng bandila ng Heavenly Emperor Jeremiah Colon. Ang kanyang apelyido ay Sweeney, at ang pamilyang Sweeney ay hindi isang partikular na mahalagang sambahayan sa Element World. Kahit ang kanyang ama ay isa lamang rehistradong disipulo sa ilalim ni Jeremiah Colon. Sa pagkakataong ito, bumaba siya sa lower realm dahil naglabas si Jeremiah Colon ng isang kosmikong utos, na nagpapakilos sa lahat ng puwersang magagamit. Kinilala ito ng kanyang ama bilang kanilang pagkakataon, isang pagkakataon para umangat ang pamilya. Kaya naman, ang mga miyembro ng pamilya ay ipinadala sa iba't ibang kaharian. Hanggat matatagpuan si Yusuf Zok, ito ay magiging isang malaking tagumpay, na magbibigay daan sa pamilyang Sweeney na umangat. Samantala, sa Element World, Cosmos Plane, at Heavenly Realm, maraming pamilya ang kumikilos ng katulad nito, nagsisikap na makakuha ng pabor mula sa ilang Heavenly Emperor, at pinaghirapan nilang hanapin si Old Devil Zok. Ngayon, lahat ng mga kaharian na umiiral ay hinalughog ng hindi mabilang na mga cultivator na may mataas na antas, hinahanap siya. Ang bituing tumatagos sa langit ay isa lamang eksena sa kosmikong dramang ito. Ang katanyagan ni Yusuf Zok ay lumaganap na sa lahat ng kalangitan, sa 3,000 immortal na kaharian, at sa hindi mabilang na mga mortal na antas. Tunay ngang hinahanap siya ng buong mundo. Sinimulang kontaken ni Manuel Sweeney ang kanyang ama, iniulat dito ang mga pangyayari, at hinintay ang kanyang tugon. Bagamat ang Immortal Realm Plane at ang Element World Plane ay pinaghiwalay ng malalayong distansya at umiiral sa magkaibang parallel spaces, ang Jade Simple ay walang limitasyon sa plane limitations. Hindi isang Diyos si Manuel Sweeney, ngunit nalampasan na niya ang ranggo ng mga Diyos.
Hindi siya isang anak na celestial o isang heavenly master ngunit narating na niya ang heavenly king realm. Kung tungkol naman sa kanyang ama, nakamit niya ang heavenly sovereign realm, na siyang dahilan kung bakit siya isang figure na may katayuang nasa gitna hanggang mataas na antas. Di nagtagal, sumagot ang kanyang ama ng may hindi makapaniwalang tono, ipakilala mo siya, anuman ang kanyang pagiging tunay, ipakilala mo siya. Ang kanyang ama, si Xander Sweeney, ay isa sa mga rehistradong disipulo ni Jeremiah Colon. Ang titulong ito na, Rehistradong Disipulo, ay nagpapahiwatig na naitala ni Jeremiah Colon ang kanilang mga pangalan, na nagbibigay sa kanila ng pagkakataong maging opisyal na tagapagmanang disipulo. Ang lalaking ito ay baliw, hanggal, baliw, at naghihibang, ibang-iba sa isang normal na tao, ngunit ang kanyang banal na kamalayan ay higit na nakahihigit sa akin. Kahit ano paman, dalhin mo siya rito. Gayunpaman, 3 araw pa siguro mula ngayon, kailangan kong iset up ang Skynet at Earthnet. Saan ko siya dadalhin sa loob ng 3 araw? Mula sa selyadong lupain ng angkan, sa Flying Water Cascade. Sagot ni Xander Sweeney. Anong oras ba talaga? Patuloy ni Manuel Sweeney. Hating gabi, sa oras ng baka. Sige. Tumanggaw si Manuel Sweeney at itinago ang simpleng jade. Pagkatapos, habang tumatawa ng malakas, sinabi niya, kapatid, may mga naayos na. May manggana sa atin pagdating ng oras. Pero kapag nandoon na, kailangan mo talagang ibahagi ang lahat ng alam mo. Ma'am, hindi nagsisinungaling si Big Bull, kailan tayo aalis kung ganoon? Tanong ni Hyuzok. 3 araw mula ngayon. Kumain ka ng mabuti at magpahinga hanggang dyan. Nakangiting sabi ni Manuel Sweeney. Hindi makapaghintay si Big Bull ng 3 araw, biglang tumayo si Hyuzok, sabay sabi, masyadong mahaba. Bibigyan kita ng higit pa sa oras na kailangan para masunog ang isang insenso. Nagbibiro ka ba, o sinusubukan mo lang akong guluhin? Sumimangot ng malalim si Manuel Sweeney, nakataas ang mga kilay. Nagkukunwari kayang baliw ang hanggal na ito. Hindi nagbibiro si Big Bull. Hindi hihigit sa isang patpat ng insenso. Kung hindi tayo aalis pagsapit ng araw na iyon, pupunta si Big Bull sa Dragon Spring Fairyland. Doon din, may mga nakalagay na abiso na naghahanap kay Yusuf Zok na ito. Inalis na ni Big Bull ang kanilang mga abiso, huwag kayong maniwala, tingnan ninyo. Naglabas ang hanggal ng isang tambak ng mga abiso, bawat isa ay pagmamay-ari ng iba't ibang antas ng Immortal Realm. Ang baliw na ito ay nakapaglakbay na sa hindi mabilang na mga Immortal Realm, at nag-alis ng mga abiso para lang mahanap ang parehong target. Napaatras ng 2 hakbang si Manuel Sweeney sa gulat, habang sumisigaw, sino ka? Ano ang pakay mo? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1479 na anong sama ng loob, anong hinanakit? Hindi mahalaga kung sino si Hyuzok. Ang mahalaga ay gusto mong malaman ang kinaroroonan ni Yusuf Zok, at nagkataon lang na alam ni Hugh kung saan siya nagtatago. Kaya kung hindi mo madala si Hugh sa iyong dimensyon sa loob ng 2 oras, susubukan niyang magtanong sa iba, sa isang taong maaaring mas mabilis kaysa sa iyo. Nagsalita si Hugh Zok sa kanyang karaniwang inosenteng tono, ang kanyang ekspresyon ay matigas ang ulo at matatag. Sige, sandali lang. Hihingi ako ng kumpirmasyon. Nagngalit ang mga ngipin ni Manuel Sweeney at muling tinawagan ang kanyang amang si Xander Sweeney. Sige, 2 oras na. Tingnan natin kung talagang alam ng lokong ito ang kinaroroonan ni Yusuf Zok. Kung hindi, wala na siyang lugar para ilibing ang bangkay niya. Napagdesisyonan ni Xander Sweeney na gawin ang lahat. Kahit noong una ay plano niyang magtayo ng isang big array sa loob ng 3 araw, ngayon ay 2 oras na lang ang mayroon siya at kailangan niyang ibigay ang lahat ng kaya niya. Matapos matanggap ang kumpirmasyon mula sa kanyang ama, agad na humarap si Manuel kay Hyuzok, na naghahanda ng umalis, at sinabing, sumama ka sa akin. Sa loob ng 2 oras, makakarating tayo sa Element World. Ang mundo ng mga elemento. Nagliwanag ang mga mata ni Hugh. Tagamundo ka ba ng mga elemento? Anong klaseng lugar yan? Binigyan siya ni Manuel ng kakaibang tingin. Hindi mo talaga alam. Agad na umiling si Hugh. Hindi pa nakakaalis si Big Bull sa Immortal Realm. Hindi niya alam ang daan patungo sa Heavenly Realm, ni hindi niya alam kung paano makarating sa iba pang mas matataas na dimensyon.
Kung gayon, alam mo ba kung ano ang aking antas ng paglilinang? Tanong ni Manuel, na pumukaw sa kanyang kuryosidad. Sino nga ba ang hanggal na ito? Hindi alam ni Big Bull. Oh, tara na. Casual na umiling si Manuel. Hindi mahalaga kung anong klaseng tao ang hanggal na ito, pagdating nila sa Element World, maaari na niyang hanapin ang sarili niyang kaluluwa para malaman. Lumipad ang dalawa palabas ng Dante Stewart City at pagkatapos ay palabas ng Dante Stewart Star. Sinadya ni Manuel na lumipad ng napakabilis, sa pagnanais na subukan ang liksi at tibay ng hanggal. Gayunpaman, gaano man siya kabilis lumipad, kahit papaano ay nagawa pa rin ng hanggal na makasabay sa kanya, sa tabi niya mismo. Lihim na nabahala si Manuel at agad na ibinahagi ang impormasyong ito sa kanyang amang si Xander Sweeney. Sa ganitong paraan, lumipad ang dalawa ng halos 2 oras bago tuluyang tumigil si Manuel. Nakabitin sila ngayon sa kawalan, napapaligiran ng isang dark zone. Si Hyuzok, sa kanyang walang kaalam-alam na kilos, ay luminggalinga sa paligid ng walang malay. Sige, tatalunan ko na ang dimensional barrier ngayon. Kailangan mong sumunod ng mabuti. Kung hindi, baka maliga ka, babala ni Manuel. Aba, naiintindihan naman ni Big Bull. Same time na tumanggaw si Hugh. Wham! Pagkatapos magsalita ni Hugh, biglang iniunat ni Manuel ang 2 kamay at marahas na hinaplos ang kawalan. Nagsimulang lumitaw ang mga patong-patong na alon ng enerhiya. Ang mga umaalon na alon ng enerhiya na ito ay, sa katunayan, mga patong-patong ng mga dimensional na eroplano. Ganoon talaga, biglang bulalas ni Hugh, kaya rin ni Big Bull na magwasak ng mga harang sa kawalan para makabuo ng mga dimensional na daanan, pero hindi pa niya natunton ang dimensional na landas patungo sa Heavenly Realm. Paano mo nahanap yan dito? Sundan mo lang ako, bilasan mo. Tahol ni Manuel, bago tumalon sa patong-patong na kawalan ng mga black hole. Sumunod si Hugh na may pagtataka. Hindi pumasok si Manuel sa anumang partikular na dimensional wave, sa halip, nagpatuloy siya sa pagsulong, ng mabilis, walang humpay. Mayroon pa bang dimensional na daanan patungo sa Heavenly Realm? Tanong ni Hyuzok, na nakakagulat na kayang magsalita sa loob ng kawalan. Samantala, ang mukha ni Manuel ay naging kulay berde-lila. Ang pagpunit ng mga butas na itim sa kawalan ay kumokonsumo ng napakalaking enerhiya at nagdudulot ng malaking panganib. Kung hindi siya mag-iingat, maaari siyang madala sa magulong daloy ng enerhiya ng kawalan at mapunta sa hindi kilalang mga kaharian kung saan imposibleng makatakas. Matapos maglakad ng halos 20 hakbang, biglang pinunit ni Manuel ang isa pang bahagi sa pagitan ng 2 dimensyon ng mga alon, na lumikha ng isa pang itim na butas na puno ng mga patong-patong na alon ng enerhiya. Habang tumatalon ang 2 papasok dito, hindi tumigil ang mga kamay ni Manuel, muli siyang pamunit. Sa pagkakataong ito, isang bagong black hole ang lumitaw, ngunit halos 1 dosenang energy wave lamang ang taglay nito. Pinili ni Manuel ang isang dimensional wave na naglalabas ng mga pagbabago-bago ng elemental energy at nanindigan, ang kanyang tingin ay nakatuon sa bitek sa loob nito. Sa loob lamang ng ilang paghinga, biglang nagliwanag ang kanyang mga mata, at sumigaw siya, tuloy. Walang pag-aalinlangan, sumugod siya sa loob. Natural na sumunod ang walang kaalam-alam na si Hyuzok. Pagpasok sa dimensional passage, pareho silang umikot ng hindi mapigilan, na parang ilang beses na huminga. Nahihilo at nalilito, at kalaunan ay gamaan ang kanilang pakiramdam. Whoosh! Bago pa man maintindihan ni Hugh ang nangyari, biglang nawala si Manuel. Lumapag si Hugh sa isang platapormang bato. Umiling at nag-alis ng katinoan, namangha si Hugh sa kahangahangang tanawin sa paligid, matatayog na talon ang nakapalibot sa kanya sa lahat ng panig. Ang platapormang bato na kanyang kinatatayuan ay nasa pinakasentro ng mga kaskad, at ang kariktan ng lugar na ito ay hindi kapanipaniwala, ang tubig mula sa mga talon ay kahawig ng tubig ng ilog sky. Pumikit si Hugh ng saglit, saka tumawa ng malakas, oras na para maligo. Splash! Tumalon si Hugh sa nagyayelong ilog, na nagdulot ng mga agos ng dumi at grasa na umalangaw-ngaw palabas. Ang lalaki ay lubhang marumi, hindi na makilala. Whoosh! Habang masayang nagkukusko si Hugh sa ilalim ng tubig, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang bumaba sa platapormang bato mula sa tuktok ng talon. Hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait.
Talaga kayang tanga ang taong ibinalik ng kanyang anak. Ngunit ang nakapagtataka sa kanya ay ang lalaking ito ay nagmula sa lower realm, ngunit ang heavenly daw ay walang ipinakitang reaksyon, walang senyales ng isang sakuna o kapigatian. Talagang kakaiba. Ang lalaking ito ay si Xander Sweeney, ang leader ng angkan ng Sweeney sa mundo ng mga elemento, sa Heavenly Sovereign Realm, at ang pinangalan ng disipulo ni Jeremiah Colon, ang emperador ng langit. Ang Sweeney clan sa Element World ay itinuturing lamang na isang mid-tier clan. Total, ang kanilang pinakamalakas na miyembro ay nasa Heavenly Sovereign Realm lamang, at upang makaakyat sa hanay ng mga dakilang clan, lubos silang umasa sa impluwensya ni Jeremiah Colon. Sa kasalukuyan, lubos na kinamumuhian ni Jeremiah Colon si Yusef Zoc. Kung matutuklasan ni Xander ang kinaroroonan ni Yusef, isa itong napakalaking tagumpay. Kaibigan, gusto mo bang magpakita? Sigaw ni Xander, sabay lagay ng Skynet at Earthnet sa paligid ng rumaragasang tubig. Naroon din ang ilang matataas na eksperto mula sa angkan, at mas marami pang darating na mga sundalo. Hindi siya naniniwala na ang isang tao mula sa lower realm ay maaaring maging walang talo pagpasok sa heavenly realm. Swoosh! Si Zoc, na bagong linas na, ay lumabas mula sa tubig. Ang kanyang mga katangian, hindi tulad ng kanyang dating magulo na anyo, ay medyo pino, may 2 o 3 pagkakatulad kay Yusef Zoc, bagamat mas kamukha niya si Ruth Wilcox. Gayunpaman, ang kanyang pinong mga tampok ng mukha ay may taglay na isang uri ng inosenteng alindog, at ang kanyang mga titig ay bahagyang walang ekspresyon. Sino ka? Hindi ka kilala ni Big Bull, sabi ni Zoc, habang umiiling. Ako si Xander Sweeney, ang ama ni Manuel Sweeney. Dinala ka rito ni Manuel ilang sandali lang ang nakalipas. Ngayon, ako naman ang makikipagnegosasyon sa iyo. Dapat mong sabihin sa amin ang pinagtataguan ni Yusef Zoc, dahil tinupad namin ang aming kasunduan. Bahagyang ngumiti si Xander. Pero may ilan akong tanong. Kung masasagot mo ng tama, sasabihin ko sa iyo. Paano? Tanong ni Hugh bilang tugon. Sige, nag-isip si Xander. Anong klaseng kapahamak na krimen ang nagawa ng matandang Yusef na iyon? Pinatay ba niya ang ama ng isang tao o sinira ang asawa at mga anak na babae ng isang tao? Sino nga ba ang kanyang pinukaw? Kung hindi, bakit napakaraming tao sa lahat ng dimensyon ang naghahanap sa kanya? At pangalawa, ano ang hinanakit ng pamilya Sweeney mo kay Yusef? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1500 namatay sa banggaan. Walang hinanakit ang aming pamilya Sweeney kay Yusef Zoc, gusto lang naming malaman ang kanyang pinagtataguan. Nakatitig si Xander Sweeney kay Zoc. Kung gayon, dapat mong sabihin sa amin kung saan siya nagtatago, hindi ba? Nako, walang sama ng loob, walang reklamo sa pamilya mo, ha? Lumabas si Zoc sa tubig at pumunta sa isang platapormang bato. Sa isang iling lang, agad na natuyo ang kanyang katawan. Pagkatapos ay itinuro niya ang sarili niyang puso, na sinasabing, si Yusef Zoc ay nananahan magpakailanman sa puso ni Big Bull. Anong ibig mong sabihin? Nagulat si Xander Sweeney, iniisip kong si Yusef Zoc nga ba ay nakatago sa katawan ng hanggal na ito. Whoosh, whoosh, whoosh. Mabilis na bumaba ang mga figure mula sa talon, lahat sila ay nasa Sky Monarch stage. Paglapag nila, pinalibutan nila si Zoc. Dahil dito, natawa si Zoc, sige, nasabi na sa iyo ni Big Bull ang lahat ng alam niya. Aalis na si Big Bull, huwag mong subukang pigilan si Big Bull. Kapag nagalit si Big Bull, kahit si Big Bull ay natatakot sa sarili niya. Nako, pinaglalaroan mo ba ako? Galit na sigaw ni Xander Sweeney, kung hindi mo ako bibigyan ng maayos na paliwanag ngayon, kalimutan mo na ang buhay. I activate ang Big Array. Ugong, 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 habang sinasabi ni Xander Sweeney ang mga salita, biglang binalot ng isang blue light shield ang rumaragasang tubig, at si Xander Sweeney at ang iba pa ay umatras sa labas ng blue light shield, naiwan si Zoc na nakakulong sa loob. Dinaikit ni Zoc ang daliri sa kanyang tainga, aalis na si Big Bull, huwag mo nang pakialaman ang mga kalokohan. Kita-kits. Pagkasabi niyan, humakbang siya pasulong, inilagay ang kanyang palad sa blue light shield.
Pinanood ni Xander Sweeney at ng iba pa ang bawat galaw ni Hyuzok ng may pagmamalaki. Hindi pa sila umaatake, gusto nilang gamitin ang Big Array para subukan ang hanggal na ito, para makita kung anong mga kalakasan o misteryo ang maaaring taglay niya. Gayunpaman, habang patuloy si Xander Sweeney sa kanyang malamig na pang-iinis, may nangyari na halos magpalaglag ng kanyang panga sa lupa. Inilagay ni Hyun na hanggal ang kanyang palad sa blue light shield, at sa halip na makatanggap ng kontra-atake o backlash, biglang tumigil ang kalasag bago biglang nabasag kasabay ng isang malakas na pagsabog. Tunay nga, nabasag ito, walang senyales ng paghihirap o matinding pagsisikap mula kay Hyuzok, ni hindi matukoy ni Xander Sweeney kung anong uri ng kapangyarihan ang ginamit niya. Ngunit ang kanilang pinagsamang pagsisikap na pabagsakin ang Big Array ay nawasak ng ganoon kadali. Si Hyun na hanggal ay nagpakawala ng isang nakakatawang tawa at tumalon sa langit. Sa sandaling iyon, isang bahid ng kinang ang sumulpat sa kanya mula sa malayo, dala ang isang hampas ng palad, isang napakalaking bakas ng kamay na bumababa mula sa kalangitan habang lumalabo ang mundo at nayanig ang lupa. Isa ito sa mga karagdagang tauhan ni Angelo Sweeney, at ang katulong ay nasa Saint Realm, isang direktang disipulo ni Jeremiah Colon, ang emperador sa langit. Isa ka lang simpleng body refiner, at nang ahas kang magpakita ng ganito kalaking kay-abangan dito. Kasabay ng pagbaba ng palad ay ang isang malamig at nakakakilabot na boses. Si Hyun na hanggal ay lumulutang sa ere, nakatingin ng may pagtataka sa palad na papalapit sa kanya. Bamulong sa sarili, anong klaseng kapangyarihan ito? Hindi pa ito nakikita ni Big Bull noon. Habang nagsasalita siya, isang napakalaking kamay ang lumitaw ng ilang beses na mas malaki kaysa sa paparating. Inabot niya at hinawakan ang napakalaking palad na papalapit. Oo, sinunggaban niya ito, hindi gumanti, kundi sumakmal. Boom! Habang ang lahat ay nakatitig ng may gulat at hindi makapaniwala, hinawakan ni Big Bull ang pababang palad gamit ang sarili niyang kamay. Mabilis niya itong hinayla palayo, inilapit ito sa kanyang mukha at huminga ng malalim. Slurp! Sa isang mahabang paglanghap, ang anino ng higanteng kamay ay naglaho at naging gas at hinigop papasok sa dalawang maitim na butas ng ilong ni Hyuzok. Katahimikan. Agad na hamupa ang mga tumatosek na tubig, at ang santong nakalutang sa kalangitan, na hamampas kay Hyuzok, ay natigilan. Mula sa malayo, 3 pang guhit ng escaping light ang papalapit, 3 karagdagang puwersa, lahat ay nasa Heavenly Sovereign Realm. Purong enerhiya, tumanggo si Hyuzok bilang pagsang-ayon. Pero huwag mo nang harangan si Big Bull, malapit nang pumutok ang mitya ni Big Bull. Anong nangyayari, Sweeney? Ito ba ang hanggal na pulubi na nabanggit mo? Mga kapatid, magsanib puwersa tayo para supulan siya. Hindi nakita ng 3 bagong dating ang naunang eksena, kaya walang pag-aalinlangan, hindi nila pinansin ang mga salita ni Hyuzok. Pinakawalan ang mapang-ipang aura ng kanilang kaharian at sabay na sumuntok patungo sa langit. Pataas ang kanilang mga suntok habang sinusubukan nilang pagsamahin ang mga ito sa isang matinding suntok. Tunay nga, ang enerhiya ng kanilang 3 kamao ay nagtagpo sa hangin, at bumuo ng isang higanteng bakas ng kamay, na bumababa kay Hyuzok. Walang katapusang kalokohan, nakakainis. Hindi nananakit ng tao si Big Bull, pero hindi ibig sabihin noon ay mabait ang puso ni Big Bull. Biglang dumilim ang ekspresyon ni Hyuzok, nagpapakita ng pagkainip. Pinanood ang pinagsamang pag-atake na papalapit sa kanya, huminga siya ng malalim at, habang sumasabog ang kanyang katawan sa sunod-sunod na mga kaluskos, tumilapon pataas na parang bola ng kanyan. Oo, ginamit niya ang kanyang pisikal na katawan upang bumangga sa pinagsamang atake ng 3 Heavenly Sovereigns. Labis na nagulat sina Xander Sweeney at ang santo. Ngunit sa sumunod na sandali, isang mas matinding pagkabigla ang tumama sa kanilang mga puso. Boom! Ang malakas na pagtama sa pagitan ng tumataas na katawan ni Hyuzok at ng magkasanib na atake ay walang babala na sumire sa napakalaking bakas ng kamay, na nag-iwan kina Xander Sweeney at sa santo na lubos na natulala. Anong klaseng napakalaking katawan ang taglay ng hanggal na ito? Paano ito naging ganito katigas? Para bang hindi pa sapat ang kakilakilabot na ito, tumalon si Hyuzok patungo sa isa sa mga Heavenly Sovereign. Habang sumisigaw at desperadong sumuntok ang Sovereign, sumalpok si Hyuzok sa katawan niya, na nagdulot ng isang pagsabog at nag-spray ng ambon ng dugo.
Oo, ginamit ni Hyuzak ang kanyang ulo, ang kanyang buong katawan, upang banggain ang makalangit na soberano hanggang sa tuluyan siyang masira, isang wasak na bangkay. Tumakbo kayo para sa inyong buhay. Ang dalawa pang Heavenly Sovereigns ay natakot, at tumakas sa magkabilang direksyon. Ngunit si Hyuzak, na ngayon ay galit na galit, ay hindi sila pinatawad. Ang kanyang katawan ay nagiba sa isang napakabilis na sinag ng liwanag, at sa ilang sandali lamang, bumangga siya sa isa sa mga tumatakas na Heavenly Sovereign. Napapaligiran ang soberano na ito ng mga patong-patong ng pananggalang na kalasag, ngunit ang mga ito ay nabasag na parang marupok na salamin, kasama ng kanyang pisikal na katawan. Hindi tumigil si Hugh Yusef, habang iniikot ang kanyang katawan patungo sa huling direksyon, tinapos din niya ang huling sovereign. Tatlong pagsabog ng ambon ng dugo ang kumalat sa hangin. Nang inag ng hindi mapigilan ang santo, habang ang mukha ni Xander Sweeney ay namutla na parang kumot. Tumigil si Hyuzak matapos patayin ang tatlo, sumulyap kay Xander Sweeney, at sinabing, nakalimutan kong sabihin sa iyo, ang biolohikal na ama ni Big Bull ay si Yusuf Zok. Mula sa sandaling ito, sinumang manghuli kay Yusuf Zok ay hahanapin ni Big Bull. Whoosh! Sa mga salitang iyon, nagsimulang umikot si Hyuzak na parang palpak bago nagiba ng anyo at naglaho. Mabilis na pinalawak ni Xander Sweeney at ng santo ang kanilang banal na kamalayan, hinanap ang kinaroroonan ni Hyuzak, ngunit wala siyang bakas. Ang pisikal niyang katawan, kung tama ang hula ko, wala nang iba kundi ang katawan ng Supreme Chaos Hongmeng. Diyos ko, paano nagkaroon ng ganitong halimaw sa mundong ito? At siya ang anak ni Yusuf Zok. Sigaw ng santo na hindi makapaniwala, ang buong kilos niya ay nababaliw. Senior Brother 7, ano nga ba ang Supreme Chaos Hongmeng Body? Kinakabahang tanong ni Xander Sweeney. Ibig sabihin, ipinanganak siya sa gitna ng kaguluhan bago pa man umiral ang langit at lupa, isang nilalang na parallel sa cosmos. Kapag ang langit at lupa ay isinisilang, siya rin, kapag sila ay namatay, maaari siyang mamatay, o maaaring hindi. Bago nabuo ang langit at lupa, mukhang naguguluhan si Xander Sweeney. Isipin mo ang ating element world. Kung hinigop mo ang Hongmeng Chaos Energy, ang Prime Origin Breath, at ang Chaotic Power noong ito ay nagsimula, at ipinanganak sa gitna ng kaguluhan nito, ikaw rin ay magiging isang Hongmeng Body, isang nilalang nakahalintulad ng element world mismo. Huminga ng malalim ang santo, at idinagdag, ngunit bihirang mabuo ang mga bagong mundo, at ang mga taong ipinanganak sa ilalim ng ganitong mga pangyayari ay halos imposible. Ang isang taong may kataas-taasang katawan ng Hongmeng ay walang alinlangang isang nakakatakot na anomalya. Kailangan kong ipaalam agad sa aking Panginoon, ang bagay na ito ay labis na kritikal. Tumalikod ang santo at mabilis na tumakas.